Ang binatang Panginoon na may hawak na 10 bilyong dolyar sa kanyang mga kamay ay nasuya sa mga panlilinlang at kaguluhan sa mundo ng negosyo dahil sa biglaang pagkamatay ng kanyang ina. Kaya't hindi niya pinansin ang pagtutol ng kanyang ama at nagpa siyang mamuhay sa kabundukan. Dahil dito, kinabahan ang kanyang sihi na ama dahil ang 10 bilyong dolyar na ari-arian ay walang magmamana. Habang siya ay nag-aalala tungkol dito, ang biglaang pagdating ng isang dalaga ay agad na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang dalaga, na nagmamadali patungo sa trabaho, ay biglang natrap sa elevator. Pagkatapos ay bigla niyang nahawakan ang dibdib ng binata ay paumanhin. Kasalukuyan, si Lin Wei ay totoong natataranta na at nang malapit na siyang mahuli sa trabaho, buti na lang at dumating ang mga empleyado at sinabing huwag silang mag-alala at mabilis na aayusin ang elevator. Ngunit hindi na makapaghintay si Sushio at nagpumilit na umakyat. Kaya't nakiusap siya sa katabing si Jin Xingshen. Nagmamadali ako, pwede mo ba akong buhatin doon? Tulungan mo ako, please. Hindi na nakinig si Jin Xingshen sa matagal na pagrereklamo ni Sushio, kaya't umupo siya at binuhat siya pataas, kaya't nakalabas si Sushio. Salamat, napakabait mo. Sana magkita ulit tayo. At totoo nga, hindi nagtagal ay muling nagkasalubong ang dalawa at sa pagkakataong iyon, si Jin Xingshen ay naghihintay ng boss. Napagkasunduan lang, salamat sa nangyari kaninang umaga. Ngunit hindi man lang siya pinansin nito at nagkataong sumakay silang dalawa sa iisang bus at nagkatabi pa sila. Pagkasakay pa lang niya sa bus, nakatanggap na siya ng tawag mula sa kanyang estudyante. Nalaman ko na may kahinaan si Presidente Lin, ang kaisa-isa niyang anak ay umakyat ng bundok para mag-retreat. Umakyat siya ng bundok para mag-retreat. Paano nangyari yon? Para siyang mutant. Hindi niya alam na ang binatang guro na nakaupo sa tabi niya ay si Lin Wei mismo, ang anak ni Presidente Lin. Sa sandaling iyon, nang dalhin ni Sushio ang planong pinaghirapan niya sa pag-iisip. Pumunta siya para makipag-ugnayan sa customer. Ngunit sinabihan siyang ang plano niya ay eksaktong katulad ng sa iba at ang taong ito ay walang iba kundi ang kanyang matalik na kaibigan na si Chen Xiangxiang. Ngayon, naiintindihan na niya na ninakaw ni Chen Xiangxiang ang kanyang ideya. Hindi pa tapos, kailangan pa ring hintayin ang pag-aproba ni Presidente Lin. Pag-alis niya doon, narinig niya ang usapan ng customer at dahil doon, nakita niya ang pag-asa. Inisip niya na kung mahahanap niya si Presidente Lin, mayroon pa ring pag-asa. Pagkalabas niya ng pinto, nakita niya si Presidente Lin at ang paglitaw niya ang dahilan kung bakit hindi napigilan ni Presidente Lin ang kanyang anak na umalis ng bahay at lubha itong ikinagalit niya. Pinaghiwalay mo ang pagkakataon ko. Paano ko maibibigay sa iyo ang pagkakataong iyon? Ngunit hindi sumuko si Sushio. Tinulungan siya ng kanyang disipulo na malaman na si Presidente Lin ay pumunta sa walang pangalang bundok, kaya sumakay siya ng bus papunta doon. Ang buong pag-uusap ng dalawa ay narinig ni Lin Wei, kaya't hindi siya nagustuhan nito. Bukod pa rito, hindi siya naging maingat at nabuhos ang lahat ng binhi ng 10 puno ng lychee na bagong bili ng binata. Hayaan mo akong tulungan ka. Hindi na kailangan, dahil ang binhi na ito ay napakahalaga sa kanya, dahil ito ang paboritong uri ng tsaan ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito at ang dahilan kung bakit siya umakyat sa bundok upang mamuhay ng mag-isa ay upang magawa niya. Upang makatanim ng 10 lychee na paborito ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito at dahil din sa dahilan na iyon kaya niya ipinaghanap sa iba ang mga binhing ito na may malaking paghihirap. At ngayon ay aksidente pa itong nahulog lahat ni Sushio sa lupa. Natural, hindi maganda ang pakiramdam ni Lin Wei. Nang humingi ng paumanhin si Sushio, hindi rin niya pinansin. At kahit nang umakyat sila sa bundok at narinig niyang napilayan si Sushio, lumingon lang siya at hindi nagpakita ng intensyong tumulong. Habang malungkot si Sushio, lumingon siya at nakita si Jin Xingshen na binigyan siya ng isang peres ng sapatos. Salamat! Nakita ang kanyang likod habang siya ay umaalis. Tila nakita ni Sushio ang pag-asa. Kasuot pa lang ni Sushio sa sapatos, nakita na niya agad si Presidente Lin na hinahanap niya. Agad siyang lumapit para ipakita ang kanyang plano. Ngunit paano naman makikinig si Presidente Lin sa mga bagay na ito ngayon? Kagagaling lang niya sa pagpapayo sa kanyang anak na si Lin Wei. Umaasang babalik ito at tutulungan siyang pamahalaan ang kumpanya. Ngunit si Lin Wei ngayon ay buong puso na gustong magtanim ng tsaa at ayaw niyang makialam sa mga usapin ng kumpanya. Bakit mayroon akong anak na tulad mo? Gusto mo bang wala ng tagapagmana ang pamilya Lin? Kung hindi ko matanim ang tsaa, hindi ako bababa sa bundok. Kagagaling lang ni Presidente Lin sa pagtanggi ng kanyang anak. Kaya paano niya ngayon iisipin ang plano ni Sushio? Dahil dito, malungkot siyang umalis. Sa sandaling iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Sa takot na mabasa ang kanyang bag na limited edition, binalutan niya ito ng plastic. Nang aalis na sana siya, tinawag siya pabalik. Ito ang inihanda ko para sa binhi ng tsaa. Siguro mas maganda kung mas maraming tubig ang idililig sa binhi ng iyong tsaa. Pero ang bag ko ay hindi waterproof. Ngunit hinablot ni Lin Wei ang plastic, kaya nahulog ang bag sa damuhan. Agad namang tumakbo si Sushio para kunin ang bag, ngunit hindi sinasadyang natapakan niya ang pako.
ako. Sa pagkakataong ito, ibinigay ni Lin Wei ang kanyang payong kay Sushio. Ngunit nang makita niyang nasugatan ang kanyang paa, walang sabi-sabing binuhat niya si Sushio pabalik sa kanyang kubo. Hindi lang niya sinabihan siyang magpalit ng damit, kundi personal pa niyang nilagyan ng anti-inflammatory ang sugat. Habang ginagamot ang sugat, aksidenteng sinipa ni Sushio ang mukha ni Lin Wei dahil sa bahagyang puwersa, kaya't agad siyang nag-alala at humingi ng paumanhin. Ang napakalapit na distansya ay nagdulot ng pagbilis ng tibok ng puso ng dalawa. At ang eksenang ito ay nagkataong nakita ni Presidente Lin na ligtas na, kaya't nakita rin niya ang pag-asa. Si Sushio, na naiwan sa bundok, ay hindi pa nakakakain ng hapunan, kaya't nagugutom siya at hindi makatulog. Nang aakyat na sana siya para uminom ng tubig para guminhawa ang tiyan. Ngunit natuklasan niyang malamig na ang tubig. Sa sandaling punitin niya ang 2 piraso ng papel para magsindi ng apoy, bigla itong inagaw ni Lin Wei. Bukas ng umaga, bumaba kaagad ng bundok. Ngayon lang nalaman ni Sushio na nagkamali siya, kaya't pilay siyang humabol para humingi ng paumanhin kay Lin Wei. Sinabi rin niyang babayaran niya ng bagong libro si Lin Wei. Nang pabalik na sana siya sa kanyang silid, nakakita siya ng ahas. Kaya't sumigaw siya ng 7 beses sa takot at naupo sa sahig. Ikaw, bilisan mo, itaboy mo yan please. Nakakatakot, sapat na, Sushio, bakit ganyan ang ugali mo sa akin? Mahirap maghintay hanggang sa sumikat ang araw, at pilay siyang mag-isang bumaba ng bundok, ngunit hindi sinasadyang nakita niya si Presidente Lin. Maliban pa rito, inimbitahan pa siyang sumakay sa kotse. Pagkatapos, pumayag si Presidente Lin na bigyan siya ng pagkakataon, ngunit ang pangunahing kondisyon ay sa loob lamang ng 1 buwan, kung makukumbinsi niya ang kanyang anak na bumaba sa bundok, ang buong taong kontrata ay magiging sa kanya. Hindi inaasahan ni Sushio na mayroong ganoong kabuting bagay, ngunit nang makita niya ang anak ni Presidente Lin, agad siyang natigilan sa kinatatayuan. Presidente Lin, ito ba ang inyong anak? Hindi ba ito si Lin Wei? Maliban sa mga oras na hindi sila masaya, puro kung ano-ano lang ang nangyayari sa pagitan nila. Walang nangyaring magkasamang magpalipas ng gabi, tulad ng sinabi ni Presidente Lin kagabi. Magdamag pa rin siyang nanatili sa bahay niya, kaya't nagmadali siyang ipaliwanag, sigurado akong nagkamali kayo. Wala kaming dalawa, naiintindihan ko ang lahat ng klase ng inyong mga kabataan. Kahit anong pamamaraan ang gamitin mo, basta't ang aking anak ay makabalik at magtrabaho ng masunurin, ayos na. Naisip ni Sushio na mas mabuting bumalik muna at pag-isipan. Pagkatapos, sa ilalim ng paghikayat ng kanyang disipulo, nabawi niya ang kanyang kumpiyansa. Dapat kong ayusin ang batang ginoong ito at ibalik siya sa mundo. Kaya't humingi siya ng tulong sa kanyang kasama sa silid. Sinuri ng kanyang kaibigan na si Lin Wei ay 17 taong gulang pa lang, nakapasa na sa Chuset Massage Technology Academy, siyam dan sa Go, 3 ay dan sa karate, at kasama pa sa Forbes 30 under 30 list ng mga natatanging kabataang mukha. Ngunit ang tanging kahinaan niya ay walang oras para makipag-date. Bukod pa rito, nalaman ng kaibigan niya na pupunta si Presidente Lin sa 3 milang ba upang magtanim ng puno ngayon. Ang balita mula sa kanyang kasama sa silid ay tama pa rin. Nandoon nga si Presidente Lin at pagkakita niya rito, sinabi niya agad sa kanya na tingnan ang kanyang plano. Ngunit hindi inaasahan, hindi pabor sa kanya ang langit, kaya't matagal na niyang binuksan ang tablet, ngunit wala pa ring signal. Kaya kinuha ni Presidente Lin ang tablet ni Sushio at binigyan siya ng pala. Sige, umasa ako sa iyo. Sa ganitong sitwasyon, wala nang nagawa si Sushio, kundi ang magtiis at lumapit kay Lin Wei. Ano ang masasabi mo? Dati, may mga bagay akong nasabi na hindi maganda. Sana ay huwag mo na lang seryosohin. Minasama ni Sushio si Lin Wei na kumain, ngunit hindi man lang siya pinansin nito. Sa sobrang galit, umalis siya dala ang pala, ngunit aksidente niyang nahagis ito at tumama sa ulo ni Lin Wei. Dahil dito, lalo siyang nakaramdam ng pagkakasala, kaya't dali-dali niyang hinila ito sa isang tabi at nilagyan ng band-aid. Bukod pa rito, lumapit pa siya para tingnan kung diretso ba ang pagkakadikit ng band-aid. Nang lumingon si Lin Wei, nagkatitigan silang dalawa. Tila huminto ang oras sa sandaling iyon. Presidente Lin, binatang Presidente Lin, ano ang isinisigaw mo? Kung hindi lang kaibigan ko ang tatay mo sa matagal ng panahon, matagal na kitang pinaalis. Ang sekretarya ay biglang natigilan sa kinatatayuan, matapos masermonan, at hindi niya alam kung saan siya nagkamali. Nang makita ni Pangulong Lin na medyo epektibo ang taktikang ito, sinabi niya kay Sushio na mas maging agresibo, at kapag bumaba ang kanyang anak sa bundok, pipirmahan niya agad ang kontrata sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nauna na siyang umalis at sinabi kay Sushio na ibaba si Lin Wei sa bundok. Wala siyang pagpipilian kundi umupo at maghintay sa sasakyan. Ngunit malapit na ang gabi at hindi pa rin bumabalik si Lin Wei, kaya bumaba siya sa sasakyan para mag-inat ng kaunti. Paglingon niya, nakita niya ito. Kaya, dali-dali siyang bumalik sa sasakyan para maglagay ng lipstick. Pagkatapos ay sumigaw na gusto niyang ihatid ito pa uwi. Kaya kung umuwi mag-isa, salamat, ngunit hindi niya inaasahan na hindi tatanggapin ng tao ang kanyang alo. Lahat ng kanyang paghihintay ng mahigit kalahating araw ay nasayang. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa dahil doon, sa halip kinabukasan ay muli niyang inakyat ang bundok kasama ang kanyang apprentice. Pagkatapos, hindi lamang siya nagtayo ng tolda doon, kundi naghanda pa ng isang buwang pagkain. Handa siyang labanan ng matagal si Lin Wei at desididong manatili doon. Nang makita niyang lumabas si Lin Wei, dali-dali niyang hinarangan ang daan nito. Lumabas ako para magpiknik at sakto sa tapat ng iyong bahay. Hindi ba ito nagkataon? Hindi ba tayo nakatadhana? Hindi naniwala si Lin Wei sa kanyang sinabi, ngunit hindi niya talaga kayang labanan ang ganitong taktika. Kaya sinabihan niya
niya na lamang itong manatili at kumain. Nang makita niyang naglagay ito ng lipstick bago kumain, sinabi niya, ang lipstick ba ay pampalasa? Isang babae na walang lipstick ay parang walang makeup. Ang resulta, nakita ni Lin Wei ang bakas ng lipstick na iniwan niya sa baso. Sa sandaling ito, hindi na niya talaga napigilan. Malinaw na alam niyang matutunaw ang lipstick sa huli, ngunit iginiit pa rin niyang maglagay bago kumain. Malinaw na alam niyang mali ang kanyang ginagawa, ngunit buong pagpupumilit siyang nagpatuloy hanggang sa dulo. Hindi mo kakayanin ang hirap sa bundok na ito. Ang taong tulad ko ang pinakagusto ay magtiis ng hirap. Matapos niyang kagatin ang isang piraso ng steam bun, nahirapan talaga siyang lunukin ito, kaya uminom na lang siya ng tubig para maipilit na lumunok. Samantala, tiningnan siya ni Lin Wei nang may paghamon. Sa mismong sandali na siya ay nagngangalit, nang biglang tumawag ang kanyang kasama sa kwarto na si Bairuan. Matapos malaman ang mabagal niyang progreso, padalhan siya nito ng isang mahalagang libro tungkol sa pag-ibig. Sinasabing sundin ang mga nakasulat doon upang tiyak na mahuli si Lin Wei. Dahil hindi na maaaring magpatumpik-tumpik pa, agad siyang kumilos. Una, kunwari ay aksidente siyang nahulog sa kanyang yakap, pagkatapos ay idinikit ang kanyang tainga sa kanyang dibdib upang pakinggan ang kanyang tibok ng puso. Ngunit hindi niya inaasahan na wala itong epekto kay Lin Wei. Kung hindi gumana ang taktikang ito, magpapalit ako ng iba. Nagkunwari siyang aksidenteng nakita ito para makipagtalo tungkol sa mga sutra ng Budismo. Pagkatapos ay patuloy na sumunod kay Lin Wei. Alam kong pumayag ka sa isang bagay sa aking ama. Pakiusap, huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa mga bagay na walang saysay. Ano man ang sabihin ni Lin Wei, determinado pa rin si Sushiu sa kanyang ginagawa. Hanggat hindi ka bumababa ng bundok, susundan kita. Kinabukasan, nang malaman niyang gustong bumaba ni Lin Wei sa bundok papunta sa lungsod, nagtataka siya, anong panahon na ngayon, may tao pa ring nagpaparating ng mensahe ng ganito. Sakto, pupunta ako sa lungsod. Hayaan mong ihatid kita. Kaya, maaga siyang naghintay sa paanan ng bundok upang ihatid si Lin Wei sa lungsod. Ngunit mas gusto ng tao na sumakay ng bus, ayaw niyang sumakay sa kanyang mamahaling kotse. Gayunpaman, halos hindi na nakapaghintay si Lin Wei sa pagdating ng bus. Binata, sira ang sasakyan ko. Maghintay ka na lang sa susunod na biyahe. Dahil nagmamadali siya, pakiusap, huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa mga bagay na walang saysay. Ano man ang sabihin ni Lin Wei, determinado pa rin si Sushiu sa kanyang ginagawa. Hanggat hindi ka bumababa ng bundok, susundan kita. Kinabukasan, nang malaman niyang gustong bumaba ni Lin Wei sa bundok papunta sa lungsod, nagtataka siya, anong panahon na ngayon, may tao pa ring nagpaparating ng mensahe ng ganito. Sakto, pupunta ako sa lungsod. Hayaan mong ihatid kita. Kaya, maaga siyang naghintay sa paanan ng bundok upang ihatid si Lin Wei sa lungsod. Ngunit mas gusto ng tao na sumakay ng bus, ayaw niyang sumakay sa kanyang mamahaling kotse. Gayunpaman, halos hindi na nakapaghintay si Lin Wei sa pagdating ng bus. Binata, sira ang sasakyan ko. Maghintay ka na lang sa susunod na biyahe. Dahil nagmamadali siya, kaya't nalasing siya sa tuwa. Para saan ba ang abala ngayong araw? Para tulungan kang lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan mo sa mga taga-baryo. Ano pa? Kahit na maliit na bagay lang ito, talagang napakilos nito si Lin Wei. Bukod pa rito, dahil sa kalasingan ni Sushiu, kusang loob pa siyang hinalikan ito na naging dahilan upang ang taong mahigit 20 taon nang walang karanasan sa pag-ibig ay biglang magulantang. Matapos alagaan ang lasing na si Sushiu buong magdamag, maaga kinabukasan ay tumakbo si Lin Wei sa ilog para maligo sa malamig na tubig. Samantala, nang magising si Sushiu at hindi makita ang anino nito sa kwarto, dali-dali siyang nagtanong sa matandang master, "Master, hindi ko pa nakita si Lin Wei ngayon." Kaya hindi rin niya alam kung paano siya kukontakin dahil wala siyang telepono. Kaya sinabi ng master, gagamitin ang pinakasinaunang paraan. Sumigaw, walang magawa si Sushiu, kundi tumakbo sa lahat ng dako at tinawag ang pangalan ni Lin Wei at sa wakas ay natagpuan niya ito sa tabi ng isang maliit na ilog. Kinunan pa niya ito ng litrato. Nang agawin ni Lin Wei ang telepono, aksidente siyang napayakap dito. Ngunit ang eksenang ito ay sakto namang nakita ng tiyahin sa nayon. Pagkatapos, hinarang niya si Lin Wei na papauwi na at sinabing siya ay isang mapagkunwaring tao. Karaniwan daw siyang nakikita bilang isang inosenteng tao na walang ambisyon, ngunit gumawa siya ng ganitong uri ng bagay. Nagulat si Lin Wei nang marinig iyon. "Ate, sabihin mo lang kung ano ang sasabihin mo." Kaya, sinabi ng tiyahin ang eksenang nakita niya kanina. Pagkarinig nito, hindi pinansin ni Lin Wei ang sinabi niya, ngunit hindi niya alam na mayroon ding nagsasabi kay Sushiu sa kabilang panig, "Sa susunod, mag-ingat kayong dalawa. Isara niyo ang pinto at gawin niyo ang gusto niyo. Sa susunod po, isasara ko ang pinto. May makakain po ba kayo, tita? Malapit na akong mamatay sa gutom. Maglaga tayo ng pato para kainin." Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanilang dalawa sa buong nayon. Ang isang mesa ng kababaihan ay nag-uunahan sa pagsismisan tungkol dito. Pagkarinig nito, hindi na nakapagpigil ang puno ng baryo at agad na pinuntahan si Lin Wei. "Naapektuhan ng iyong ginawa. Nahuhuli ng husto ang ating nayon, kaya kailangan nating lumipat kaagad." Nang marinig ang mga salitang ito, hindi na maganda ang pakiramdam ni Lin Wei sa loob. Dagdag pa rito, nang makauwi siya at nakita si Sushiu na nagluluto at nakakita ng isang basket ng balahibo ng pato, galit na galit siya at agad na pinalayas ito pababa ng bundok. Pagkatapos, sinabi ng kanyang apprentice na dumating na naman ang may-ari ng bahay para singilin ang upa at naubos na ang pera ng kumpanya. Ibig sabihin, kailangan niyang mas magsikap upang mabilis na maibaba si Lin Wei sa bundok sa lalong madaling panahon. At upang masakop ang puso ng isang lalaki, kailangan mo munang masakop ang kanyang tiyan.
Pagkatapos, gumawa siyang muli ng bento box at umakyat ng bundok para hanapin si Lin Wei. Ngunit galit pa rin ito at ayaw siyang makita, lalong ayaw kumain ng pagkaing dinala niya. Dahil sa matinding pagkabigo at galit, inubos niya ang lahat ng pagkaing dinala niya at ininom pa ang isang bungkos ng barley smoothie. Nang medyo lasing na siya, muli niyang kumatok sa pinto ni Lin Wei. Hindi ba mas mabuti kung mag-usap tayo ng maayos? O kaya, pustahan tayo? Takot kang matalo kaya hindi mo magawang buksan ang pinto at harapin ako, hindi ba? Lumabas na sa araw ng pagtatanim ng puno, nagpustahan silang dalawa habang pabalik. Pusta ko, ordinaryong tao ka lang. Pusta ko, ma-inlove ka sa akin. Noon, biro lang ang tingin ni Lin Wei sa mga sinabi niya at hindi pinansin, ngunit ngayon ay palagi na niyang naiisip ang kanilang pagtatagpo. Dahil dito, kailangan niyang panatilihin ang distansya kay Sushio. Ngunit si Sushio naman ay lalo pang lumalapit at hindi siya binibigyan ng pagkakataong huminga. Magkano ang ibibigay sa iyo ng tatay ko? Doblehin ko ang halagang iyon. Ano ang ibig mong sabihin? Ang salitang ito ay lubos na ikinagalit ni Sushio. Pakiramdam niya ay hinahamak siya. Huwag mong isipin na napakabuti mo. Nagkataon lang na ipinanganak ka sa isang magandang pamilya at mayaman lang ang tatay mo. Pagkasabi nito, galit na galit siyang umalis, ngunit biglang sumakit ng matindi ang kanyang tiyan. Pakiusap, huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa mga bagay na walang saysay. Ano man ang sabihin ni Lin Wei, determinado pa rin si Sushio sa kanyang ginagawa. Hanggat hindi ka bumababa ng bundok, susundan kita. Kinabukasan, nang malaman niyang gustong bumaba ni Lin Wei sa bundok papunta sa lungsod, nagtataka siya, anong panahon na ngayon, may tao pa ring nagpaparating ng mensahe ng ganito. Sakto, pupunta ako sa lungsod. Hayaan mong ihatid kita. Kaya, maaga siyang naghintay sa paanan ng bundok upang ihatid si Lin Wei sa lungsod. Ngunit mas gusto ng tao na sumakay ng bus, ayaw niyang sumakay sa kanyang mamahaling kotse. Gayunpaman, halos hindi na nakapaghintay si Lin Wei sa pagdating ng bus. Binata, sira ang sasakyan ko. Maghintay ka na lang sa susunod na biyahe, dahil nagmamadali siya. Pagkatapos ay binitiwan ni Sushio ang kamay nito at umalis ng walang bakas ng pag-aatubili. Dahil dito, labis na natuwa si Xiangxi ang namadali niyang natalo si Sushio. Samantala, sa kabilang banda, habang umaakyat sa bundok, biglang nahulog ang isang laso sa paanan ni Lin Wei. Yumuko siya para pulutin at tiningnan, at nakita niyang ito pala ang hiling na isinulat ni Sushio noong una siyang umakyat ng bundok. Nang ako ay nasa bingit na ng kawalan, wala akong masandalan. Nagkataong napulot ito ni Lin Wei, kaya dali-dali siyang bumalik. Samantala, si Sushio, para sa ikabubuhay ng kumpanya, kinailangan niyang ibenta ang paborito niyang bag. Ang bag na ito ay napakahalaga para sa kanya. Ito ang birthday gift na pinag-ipunan ng kanyang mga kaibigan para sa kanya. Noon, ipinangako rin nila na tiyak na unlad ang Thamkath. Ngunit ngayon ay tila siya na lang ang matitira sa kumpanya. Matapos ibenta ang bag, agad niyang tinawagan ang kanyang apprentice na si Shuyu. Dahil alam niyang malapit na itong magbitiw, labis din siyang nabahala. Pagbibitiw, huwag kang mag-alala. Isipin mo, kapag nalampasan na ng kumpanya ang panahong ito, tiyak na bubuti ang lahat. At lahat ng mga salitang ito ay narinig ni Lin Wei. Sa puntong ito, nalaman niya ang mahirap na kalagayan ni Sushio. Sa kanilang pagbabalik, taos pusong humingi ng tawad si Sushio sa kanya. Hindi na ako kakain ng karne ng pato pagkatapos nito. Pagkatapos, bumaba rin siya sa palengke para mabili ang isang sisiyo ng pato para ibalik sa kanya. Pinangalanan ito ni Lin Wei na Zuji at naging mas mapagbigay. Pinahintulutan si Sushio na lumipat sa kanyang kubo. Dahil sa takot na baka mali ang intindihin niya, direkta niyang sinabi sa kanya na pinapayagan lang niya itong manatili doon dahil sa humanitarianism at imposible siyang bumaba ng bundok. Ngunit minamaliit na niya si Sushio dahil may sarili siyang paraan para harapin ito. At sakto, sa sandaling ito, dumating si Pangulong Lin upang palakasin ang loob niya. Sinabing huwag siyang mag-alala at maging matapang. Ano man ang pamamaraan, basta papayagan niya si Lin Wei na bumaba ng bundok kahit na masira pa ang kanyang mga tanim ng tsaa. Walang problema. Sasagutin ko ang pagkasira mo sa kanyang tsaa. Hindi, tiyak na kamumuhian niya ako. Alam kong malinaw na nang huling dalhin ng puno ng baryo, si Huabo, para sirain ang kanyang tiistan. Gaano kasama ang naramdaman ni Lin Wei noon. Alam niyang hindi sang-ayon ang puno ng baryo na magtanim siya ng tsaa dito. Ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang pagtatayo ng tiistan. Ngayon, gusto ni Pangulong Lin na sirain ko ang kanyang mga usbong ng tsaa. Paano ko magagawa iyon? Kaya, mayroon lamang ibang paraan. Bumili ng maraming heat patches. Pagkatapos ay magkunwari na mailagnat siya. Gusto sana ni Lin Wei na kunin siya ng gamot, ngunit hinila siya nito pabalik. Sa tingin ko, hindi pwedeng basta-basta inumin ang gamot. Walang magawa si Lin Wei kundi gamitin ang aloe vera na itinanim niya sa bahay. Iproseso ito ng kaunti upang maging aloe vera gel para bumaba ang kanyang lagnat. Ang kinalabasan nang bumalik siya ay nakita niya ang kanyang likod na namumula. Tiyak na nilalagnat siya. Ano pa nga ba ang mangyayari? Nang makita niyang epektibo ang trick na ito, labis siyang nagmalaki sa kanyang puso. Ngunit pagkatapos ang paglitaw ng isang babae ay nakagambala sa lahat ng maingat niyang pinlano. At ang taong ito ay walang iba kundi si Fifi, ang kanyang kababata. Ang dahilan kung bakit biglang lumitaw si Fifi dito ay dahil nalaman niyang nasira ang tea set ni Lin Wei, kaya espesyal siyang pumunta dito upang tulungan siya. At lalo nitong pinahirapan ang kanyang plano na hikayatin si Lin Wei na bumaba sa bundok. Ngunit hindi rin bobo si Lin Wei. Sa isang tingin lang ay nabunyag na niya ang panlilinlang nito. Hindi niya inasahan na ang lahat ng kanyang plano ay naglaho. Ngunit ang mas nakakainis ay darating pa. Tinawag ni Fifi ang maraming tao para tulungan si Lin Wei na muling itayo ang
ang Tea Arbor. Habang siya ay nakatayo lang sa malayo, pinapanood silang dalawa na nagtatrabaho ng magkasama. Posible bang ang lahat ng kanyang pagsisikap sa loob ng maraming araw ay sisirain ng isang babae? Maaga kinabukasan, narinig niya ulit si Lin Wei na nagsasabing natapos na ang bamboo frame ng Tea Garden. Kaya, mas mahihirapan na siyang paalisin siya sa bundok. Habang nagdadabog siya sa hardin, lumitaw si Shuyu, kaya nagpasya si Sushiyu na magdaos ng farewell party ngayong gabi. Tinutukoy mo bang aalis ka? Medyo bumuti ang kanyang kalooban nang marinig niyang gusto mong manatili. Kanina lang, nang lumapit si Shuyu para magpaalam, nalaman niya nang hindi sinasadya mula kay Bairuan na ipinagbili ni Sushiyu ang paborito niyang bag para lang mabayaran ang sahod ng lahat. Dahil dito, nagbago ang isip ni Shuyu at ito rin ang nagbigay sa kanya ng dagdag na motibasyon. Nang nagla-livestream ang babae, aksidente niyang natapunan ng alak ang kanyang palda. Nakita ito ng kanyang kapatid at mabilis na yumuko para punasan ito para sa kanya. Ngunit ang eksenang ito ay nasilayan ni Lin Wei na nanonood ng kanyang livestream at labis siyang nainis dito. Ngunit hindi niya alam kung paano, kaya kinailangan lang niyang subaybayan si Sushiyu sa bundok sa pamamagitan ng telepono. Pagkatapos, nang tinikman niya ang pangalawang putahe sa livestream, nakita niya na may langaw sa loob, kaya agad niyang tinawag ang may-ari. Bakit may langaw dito? Hindi ninyo ginagawa ng maayos ang sanitasyon sa restaurant ninyo. Ngunit itinanggi ng may-ari. Sinabi pa niyang pinagbibintangan lang siya at iginiit na humingi ng tawad si Sushiyu sa kanila. Paano matatanggap ito ng isang tao na puno ng katarungan tulad niya? Dahil dito, nagtalo siya ng matindi sa kanila habang nagla-livestream. Sinasabing wala silang pinagkaiba sa masarap na kape. Ipinapalagay na dahil may pera ay magagawa ang kahit ano. Nang makita ito ng may-ari, iginiit niyang patayin ang kanilang livestream. Bukod pa rito, pinapaalis niya pa sila sa restaurant. Nakita lahat ito ni Lin Wei, kaya hindi lang siya tumawag sa Market Supervision Bureau, kundi nagmaneho rin siya ng dekuryenteng sasakyan para sunduin sila at ihatid ang dalawa sa bundok. Ang resulta ay sinabi ni Shuyu sa kanya na bukas ay aalis na ang kanyang master. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi alam ni Lin Wei kung bakit siya labis na nainis. Sa nakaraang ilang araw ng pakikisalamuha kay Sushiyu, sanay na siya sa kanyang presensya. Ngunit bago umalis, may ilang salita rin si Sushiyu na gustong sabihin sa kanya. Sinabihan niya si Lin Wei na huwag nang manatili sa nakaraan. Ano man ang nangyari noon, kailangan nating tumingin sa hinaharap. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap siya ng tawag mula kay President Lin na pinapapunta siya sa kumpanya. Hindi niya inaasahan na nandoon din si Chen Xiangxiang. Paulit-ulit niyang binanggit ang livestream ni Sushiyu kahapon sa harap ni President Lin at President Zheng, ang tiyuhin ni Lin Wei. Kaya si Sushiyu ay humingi na lamang ng paumanhin kay President Lin. Sinabing medyo marami siyang nainom kahapon, kaya nasabi niya ang mga bagay na iyon na nakaapekto sa delicious coffee. Mababawi ba ng paumanhin ang negatibong epekto sa delicious coffee? Ang sinabing ito ni Chen Xiangxiang ay nagbigay ng dahilan kay President Zheng. Nang sabihin niyang hindi siya karapat-dapat na makipagtulungan sa delicious coffee, lumitaw si Lin Wei. Kaya sinabihan sila ni President Lin na umuwi muna at hintayin na lang ang anunsyo tungkol sa kung sino ang makikipagtulungan. Pagkapasok ni Lin Wei, binanggit niya ang livestream ni Sushiyu kagabi. Hindi lang ito nakaapekto sa kumpanya, kundi ilalo pang nagpataas sa trapiko ng kumpanya at naging trending topic. Kaya naman, naniniwala siyang dapat silang makipagtulungan sa damgyas ni Sushiyu. Ngunit ang kanyang tiyuhin, na palaging nagtatarget sa kanya, ay mariing gustong piliin si Chen Xiangxiang. Kaya sa huli, kinailangan ni President Lin na mamagitan at ipaglaban ang kanilang mga advertising plan. Sino ang matatalo? Sino ang mananalo? Tinatalakay nila ang kanilang mga gawa. Magaling din ang pakikipagtulungan ng mag-ama. Pagkatapos ng pulong, nilapitan ni President Lin si Sushiyu na nasa magandang kalooban. Pinagtanggol ka ng aking anak at ipinaglaban ang pagkakataong ito para sa iyo. Bago umakyat sa bundok, sinabi ng aking anak na hindi siya makikialam sa anumang bagay sa kumpanya. Ngunit ngayon para sa iyo, nilabag niya ang prinsipyo. Bakit niya ako gustong tulungan? Kung hindi dahil sa gusto kanya, wala akong ibang makitang motibo. Para pasalamatan siya, dinala siya ni Sushiyu sa isang tindahan ng telepono para bilhan siya ng telepono upang makipag-ugnayan sila sa hinaharap. Kung namimiss kita, pwede kitang tawagan sa video. Nang marinig ito, medyo kinabahan si Lin Wei. Ngunit sa huli ay pinili niya ang 208, hindi ang walang kwentang. Pagkabalik, agad na sinuri ni Bairuan para sa kanya. Si Lin Wei ay tiyak na may gusto sa iyo. Kung hindi siya bababa sa bundok para sa iyo. Sa mga paalala ng kanyang kaibigan, naisip ni Sushiyu ang dobleng ani sa pag-ibig at karera. Gayunpaman, si Shuyu, na palaging may gusto sa kanya, ay hindi masaya. Ngunit nakakakita lang siya habang inaakyat niya ang lahat ng kanyang gamit sa bundok. Sa kasamaang palad, nakilala niya ang isang masamang driver na humingi ng napakataas na presyo. Hindi pumayag si Sushiyu at pagkatapos ay inagaw ng driver ang kanyang pitaka. Buti na lang at dumating si Lin Wei sa tamang oras. Ginantihan ko lang siya at pinilit siyang mag-sorry sa iyo. Hindi ito isang liblib na lugar sa bundok at hindi ka rin nag-iisa. Magaling kayong dalawa, hintayin niyo lang at tatawagan ko ang mga tao para manood. O baka gusto mong tulungan kitang tumawag ng mga tao para tulungan kayong ilipat ang mga gamit. Ang buong usapan nila ay narinig ni Faye na nakatayo sa malayo, kaya nagpa siya rin siyang lumipat sa bundok. Nagkataon na nakasalubong niya si Shuyu na paakyat din sa bundok at inalok pa niya na tulungan siyang dalhin ang kanyang mga gamit. Nagkita na ba tayo dati? Ang ganitong uri ng panimula ay luma na ngayon.
ngayon. Miss, sino ba ang gustong makilala ka? Ang resulta ay pareho silang umakyat sa bundok. Nakita na nila ang kanilang matalik na galaw na nagpatibay pa sa kanilang determinasyon na manatili rito. Ngunit hindi pumayag si Lin Wei. Bago pa umulan, bumaba na kayo ng bundok. Nang marinig nila ang kulog, dali-dali nilang hinila ang kanilang bagahe sa loob ng bahay at naiwan silang walang magawa. Opisyal na ring sinimulan ni Su Xiu ang paghabol kay Lin Wei. Ngunit si Xu Yu ang naging hadlang niya. Sa bawat mahalagang sandali, lagi siyang sumisingit sa pagitan nila na ikinagagalit niya. Kaya naman, hinila niya ito sa isang tabi. Malapit na tayong magluto ng tanghalian, bumaba ka sa bundok para bumili ng ilang itlog. Sa wakas ay nahirapan siyang paalisin siya sa bundok at nang pumasok siya sa kusina, hindi niya sinasadyang narinig ang pag-uusap ni Lin Wei at Lu Fifi. Sinabi ni Lin Wei na kaibigan lang niya si Su Xiu, ngunit hindi siya itinuturing na kaibigan ni Su Xiu. Dati, hindi ko talaga nilalayo ang loob ko, kaya nagkamali siya ng pagkakaintindi. Hindi pa ba niya alam na ikaw ay isang taong naniniwala sa walang kasal? Nang marinig ito, agad na bumagsak ang kanyang kalooban. Pagkabalik niya, ang mga salita ni Lin Wei ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Posible bang hindi pa nagsisimula ang kanilang pag-ibig ay natapos na agad? Hindi, kung mamatay man siya, kailangan itong maging malinaw. Samantala, si Xu Yu na pinababa niya sa bundok ay gusto niyang bilhin ulit ang bag para sa kanya, ngunit naroon lang siya para tulungan akong hawakan ang bag na ito. Kung gayon, depende iyon sa kapalaran mo. Hindi lang ikaw ang nag-iisang tao na gusto ang bag na ito. Si Xu Yu ay may mabuting kalooban ngunit limitado ang kanyang kakayahan. Samantala, si Su Xiu ay nagsisikap pa rin para sa kanyang pag-ibig. Samantala, nang umuulan, tinawag niya si Lin Wei sa kanyang silid. Gusto mo bang tandaan ang araw na ito ng tag-ulan? May ilang bagay akong kailangang kumpirmahin. Bago pa siya makapag-react sa kung anong nangyari, humalik na si Su Xiu sa kanya. Dahil sa biglaang pag-atake, naguluhan si Lin Wei at nakalimutan niyang tumanggi. Kinuna ng litrato ni Xu Yu ang eksenang ito nang makabalik siya. Dahil nahuli sa akto, nahiya ang dalawa. Umalis si Lin Wei, sinasabing magbabasa ng libro. Hindi ba't binigyan na kita ng day off? Umuulan kasi, ate, at hindi pa ayos ang bubong mo. Kaninang umaga, dahil sa masamang panahon, gustong ayusin ni Xu Yu ang bubong para sa kanya para hindi tumulo. Ngunit naramdaman ni Su Xiu na ang ilaw ay nakakainis, kaya binigyan niya ito ng day off. Mabuti na lang at nakabalik siya sa tamang oras. Simula nang magkalapit sila kagabi, iniiwasan ni Lin Wei si Su Xiu sa tuwing nakikita niya ito, hindi lang dahil sa hiya. Ginagawa rin niya ang sinabi ni Xu Yu sa kanya kagabi. Ikaw ay isang binata mula sa isang mayamang pamilya. Nakakita ka na ng maraming babae, ngunit iba ang aking guro. Kung hindi ka pa handa, huwag kang magsimula. Pwede mo ba siyang pakawalan? Bukod pa rito, maagang maaga, lumapit sa kanya ang tiyuhin niya at agad siyang inasa. Mukha kang inosente at walang ambisyon, nagtatago sa bundok para magbayad sala. Ngunit sa totoo lang, narito ka para umibig. Sinabihan siya ni Lin Wei na huwag magsalita ng kung ano-ano. Alam na alam ko kung ano ang dapat kong gawin at hindi dapat gawin. Kung talagang matino ka at napakatalino, hindi mamamatay ang iyong kapatid na babae dahil sa iyo. Ang mga salita ng kanyang tiyuhin ay tumagos ng malalim sa kanyang puso. Noong nabubuhay pa ang kanyang ina, marami siyang itinanim na isa-zero iba't ibang uri ng tsaa sa bundok na ito. Ngunit hindi maganda ang negosyo noon, kaya iminungkahi ng kanyang ina sa mga residente ng nayon na magtanim ng kape doon. Dahil dito, unti-unting nakaahon sa kahirapan ang nayon. Kaya naman nagsimulang gayahin ng ibang mga nayon ang ginawa nila. Nang mawala na ang merkado ng kape, sinisi ng lahat ng taga-nayon ang kanyang ina. Pagdating ng panahon na gusto na nilang itanim muli ang isa-zero iba't ibang uri ng tsaa, hindi na nila ito maitanim. Kaya naman, nagpasya siyang dapat niyang itanim ang tsaa na ito. Pagkatapos marinig ang sinabi ng kanyang tiyuhin, isinantabi niya ang kanyang damdamin, ngunit samantala, nilapitan ng kanyang ama si Su Xiu. Nang malaman niyang walang gaanong pag-unlad sa pagitan ng dalawa, sinabi niya kay Su Xiu na bilisan ang takbo at tiyakin na mahuli ang kanyang anak. Sa paghikayat ni President Zheng, hinarang ni Su Xiu si Lin Wei na papunta na sana sa kanyang silid. Ngunit habang mas nagiging aktibo siya, mas lalo naman siyang lumalayo. Magkaibigan lang tayo. Kung gayon, bakit ka napakabait sa akin? Sandali, hintayin mo ako. Nagpunta si Lin Wei sa kanyang silid at kinuha ang wish ribbon na nakuha niya noon at ibinigay sa kanya. Ang pag-aalaga ko sa iyo kamakailan ay dahil sa ilang simpatya na nararamdaman ko para sa iyo. Nasa desperado na rin akong sitwasyon, kaya nang makita kitang mahina, gusto ko lang sanang bigyan ka ng kaunting init. Kung gayon, kagabi, nang halikan kita, bakit hindi ka tumanggi? Ang tanong na ito ang nagpatahimik kay Lin Wei. Nagtiwala siya sa kanyang intuwisyon na naniniwala na tiyak na may damdamin ito para sa kanya, kaya hindi siya madaling sumuko. Ngunit ang sumunod na sagot ni Lin Wei ay nagpabagsak sa kanyang puso sa kailaliman. Pinag-isipan mo na ba itong mabuti? Pinag-isipan ko na. Sa hinaharap kung magla-livestream ka sa bundok, hindi ako tututol. Ngunit tayo ay magkaibigan lamang. Nang marinig ito, wala nang natitirang pag-asa sa kanya.
Kaya agad niyang sinabihan si Shuyu na bumaba ng bundok. Sa daan, umiyak siya ng husto, gustong magtago sa kahihiyan. Paano siya magla-livestream sa bundok sa hinaharap kung makikita niya ulit si Lin Wei? Sa sandaling iyon, tanging pag-alo lang ang magagawa ni Shuyu. Dahil sa labis na sakit, lumapit siya kay Bairuan para maglabas ng sama ng loob. Pinayuhan siya ni Bairuan na maraming paraan para lutasin ang problema at napakaraming mabubuting lalaki sa mundo. Sa sandaling iyon, tumawag si Shuyu at sinabing nagla-livestream si Chen Xiangxiang sa bundok. Ngayon na wala na siyang pag-ibig, kailangan niyang panatilihin ang kanyang karera sa lahat ng paraan. Kaya naman, dali-dali silang umakyat ni Shuyu sa bundok. Ngunit hindi pumayag si Huabo na mag-livestream siya rito. Kailangan may kaayusan ang lahat at may sariling patakaran din ang lugar ko. Hindi ka pwedeng mag-livestream dito, Sushiu. Bakit? Sa totoo lang, sinasadya ito ni Chen Xiangxiang. Gusto niyang asarin si Sushiu. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig na si Sushiu ay gumamit ng hindi tamang paraan para magkaroon ng pagkakataong makipagtulungan. Sawa na talaga ako sa iyo. Pwede ka bang tumahimik? Ano ba ang nangyayari? Ngayon tapos na. Dahil hindi na kontrol ni Shuyu ang kanyang sarili, nagkaroon ng pagkakataon si Chen Xiangxiang na sumobra. Sinira pa niya ang memory card, buti na lang at dumating ang mga tiyahin. Kaya siya ang nag-ayos ng lahat ng ito. Pagkabalik niya, para pasalamatan ang lahat, sinabi niya kay Shuyu na bumili ng ilang bagay at pumunta doon. Kailangan din niyang pumunta sa walang pangalang bundok. Bakit hindi? Siya ay isang food blogger. Ngunit ngayon ay nagbubunot ng damo sa hardin ng gulay. Ang resulta, pagkatapos nito, isang gagamba ang nagpasigaw sa kanya sa takot. Paalisin mo ang gagambang ito. Bukod pa rito, nasugatan ang kanyang kamay. Sa kabila nito, patuloy pa rin siya. Nang marinig niyang nawasak ang plantation ng tsaa ni Lin Wei kagabi at namatay ang lahat ng mga punla ng tsaa, agad niyang iniwan ang lahat ng gawain at hinanap si Lin Wei at nakita niya itong nakaupo ng walang galaw sa ulan. Kung ganyan lang, magkakasakit ka. Alam kong malungkot ka, ngunit naniniwala ako na may paraan. Ngayon, ang tanging makakatulong sa iyo ay ang punong barangay dahil ang kanyang mga ninuno ang nagdala ng 1-0 iba't ibang uri ng tsaa dito. Ngunit tumanggi ang punong barangay na tulungan siya. Nang makita ito ni Sushiu, sinabi niya kay Lin Wei na huwag mag-alala. Kung hindi tutulong ang punong barangay, maghahanap sila ng ibang paraan. Bagaman sinabi niya ito sa kanya, palihim siyang lumapit sa punong barangay nang walang kaalaman ni Lin Wei at nagdala pa siya ng masasarap na pagkain upang pilitin itong tulungan si Lin Wei. Hindi na nakatiis ang punong barangay sa patuloy niyang pagmamakaawa, kaya pumayag siyang tulungan siya. Ngunit ang kondisyon ay kailangang punuin ang mga sako ng damo mula sa bukid. Pumayag lang siya na iligtas ang mga punla ng tsaa. Bukod pa rito, kailangan niya itong gawin ng mag-isa at hindi pwedeng humingi ng tulong. Para matulungan si Lin Wei, agad siyang pumayag ng hindi nag-iisip. Nagkataon na magagamit niya ang pagkakataong ito para mag-livestream at makakuha ng malaking audience. Ngunit hindi niya alam na habang wala siya, sinamantala ni Luo Fifi ang pagkakataong makasama si Lin Wei ng mag-isa. Ang eksenang ito ay nasaksihan ni Dasha's sister-in-law. Palagi siyang kumakampi kay Sushiu, kaya nang makita niya ito, agad niyang itinulak si Luo Fifi sa isang tabi at pinalitan ang kanyang posisyon. Samantala, si Luo Fifi ay nakatayo lang sa isang tabi at tinitignan silang dalawa. Habang nairita siya, nakita niya ang aso sa malapit. Kaya, nang hindi sila nakatingin, palihim niyang pinakawalan ang aso. Pagkatapos ay sinabihan niya si Dasha's sister-in-law na hanapin ito. Mas bata at mas mabilis kang tumakbo kaysa sa akin, habulin mo ito. Bilisan mo, tulungan mo kaming hulihin ang aso. Kami na lang ang bahala rito. Talagang ang matanda ay mas matalino. Paano ka, isang bata at walang karanasan, makakapantay kay Dasha's sister-in-law? Nang umalis si Luo Fifi, sinabi ni Dasha's sister-in-law kay Lin Wei, naghahanap ulit si Sushiu ng tulong sa punong barangay. Nang marinig ito, hindi na inalala ni Lin Wei ang tungkol sa mga punla ng tsaa at nagmadaling hanapin si Sushiu. Pagkatapos, habang tulog na tulog ang punong barangay, tinulungan siya ni Lin Wei at Shuyu, kaya mabilis na napuno ng damo ang natitirang mga sako. Ngunit hindi nila alam na hindi ito nakaligtas sa mga mata ng punong barangay. Ikaw din, ginagawa niyo ba akong katawa-tawa? Dahil dito, nasugatan ang binti ni Lin Wei, kaya kasama nila ang punong barangay pauwi upang gamutin ang sugat. Nang gustong tulungan ni Sushiu na bendahehan ang sugat, sa tingin ko, hindi komportable para sa iyo na gamutin ito. Hayaan mo na lang ako. Ano bang hindi komportable roon? Tanungin mo si Lin Wei kung sino ang mas komportable para sa kanya. Tumingin si Lin Wei sa kanilang dalawa at sa huli ay pinili si Shuyu. Kung gayon, dumating na ang pagkakataon niya para maghiganti. Nang magpahid ng gamot, gumamit si Shuyu ng kaunting labis na puwersa na naging dahilan upang masaktan si Lin Wei at kailangan lang niyang magtiis. Hindi mo kailangang ituring akong parang kaaway. Huwag mong sabihin gusto mo lang maging kaibigan. Ganoon lang ang sinasabi ng mga lalaki. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, sa huli ay hindi pa rin pumayag ang punong barangay na tulungan sila. Dahil dito, ang apat ay napilitang umupo at uminom ng alak para maibsan ang kanilang kalungkutan. Hindi sinasadyang nalasing si Shuyu. Lumambot ang kanyang mga binti at pinilit si Sushiu na buhatin siya pauwi. Ngunit paano naman papayag si Lin Wei? Kaya hinila niya ito sa isang tabi. Paano mo hahayaan ang asawa mo na buhatin ang ibang tao? Bukod pa rito, napakalaki ni Shuyu. Paano mo siya bubuhatin? Samantala, ang matalik na kaibigan niyang si Bairuan ay kumakain din kasama si President Zeng. Binigyan pa siya ni President Zeng ng isang kwintas, ngunit pakiramdam niya ay wala naman siyang ginawa, kaya ayaw niyang tumanggap ng regalo mula sa ibang tao. Malaki ang naitulong mo sa akin.
sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng mga napapanahong update sa damdamin ni Lin Wei. Kaya, ang kwintas na ito ay isang gantimpala. Ngunit ayaw pa ring tanggapin ni Bairuan, sinasabing hindi niya ipagkakanulo si Sushiu. Hindi niya gagawin iyon. Kaya paano niya tatanggapin ang kanyang regalo? Pagkatapos sabihin iyon, tumayo siya at umalis. Ngunit iginiit ni President Zeng na manatili siya para sa hapunan. Hindi ako gutom. Hindi mo kailangang kumain kapag kumakain ka kasama ko. Wala akong pakialam kung gutom ka o hindi. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa ulo ni Bairuan, kaya ininom niya ang lahat ng alak sa baso. Pagkatapos niyang malasing, hindi niya sinabi kay President Zeng ang kanyang address sa bahay, kaya kinailangan niya itong uwi sa kanyang sariling bahay. Ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Bairuan at ayaw niyang bitawan. Bitawan mo ako, bitawan mo. Kinurot ni Bairuan ang kanyang mukha at sinabing cute siya. Nang marinig ito, galit na galit siya. Hintayin mo lang ako. Kinabukasan, nagising si Bairuan at nakitang alas negatibo 1-0 na ng umaga. Kaya, nataranta siyang kinuha ang kanyang bag at umalis. Pagpasok niya sa opisina, nakita niyang nagpupulong si President Zeng. Kaya palihim siyang pumasok at tumayo roon. Halika rito, wala siyang nagawa kundi lumingon at lumapit. Late ka ng 2 oras at 47 minuto. Saan ka galing? Naisip ni Bairuan na sadyang nagtatanong ito. At ang mas nakakainis ay gusto pa niyang bawasan ang kanyang sweldo. Nang marinig ito, natahimik lang si Bairuan. Kinabukasan, samantala, ginamit ni Sushiu ang kanyang bentahe at gumawa ng sugar-free na cake. Gusto niyang gamitin ang pagkain para kumbinsihin ang punong barangay. Ngunit mayroon din siyang sariling paghihirap. Hindi niya maaaring ipagkanulo ang kanyang mga taga-nayon, maliban kung may mangyaring himala at ang himala ay nilikha ng mga tao. Tiningnan niya ang cake sa kanyang kamay at pagkatapos ay ang bota sa kanyang mga paa. Ang bota na ito ay puno ng putik mula sa walang pangalang bundok. Kung nilinisan ito, marahil ay magiging mas mahusay. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Sushiu at tumakbo para hanapin si Lin Wei. Sinubukan din ng punong barangay ang isang piraso ng cake at talagang napakasarap nito. Pagkatapos, dinala ni Sushiu ang maraming taga-nayon at sabay-sabay nilang nilinisan ang putik. At talagang nakita niya ang resulta na tapos na. Nagpasya siyang imbitahan ang lahat sa isang kainan at sa pagkakataong iyon ay tatawagin din niya ang punong barangay. Pagkatapos paalisin ang lahat, akmang magpapasalamat na si Lin Wei kay Sushiu nang bigla siyang harangin ni Lu Fifi. Gusto nitong dalhin siya ni Lin Wei sa lungsod mamayang hapon. Shuyu, tulungan mo akong ihatid si Lu Fifi. Sino ba ang nagsabing kailangan ko siya ihatid? Huwag kang masyadong agresibo at humingi ng atensyon. Walang makakatalos at saan niya. Hindi ako kasing ganda ng tsaa mo. Ang salita ng guro ay utos. Kahit na hindi sumasang-ayon si Shuyu, kailangan pa rin niyang hilahin si Lu Fifi. Kaya sa huli, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-isa. Ngunit hindi nagtagal, biglang nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan si Sushiu. Nakita ni Lin Wei na lalong umiinit ang kanyang noo at lalong pumutla ang kanyang mukha, kaya gusto niya itong dalhin sa ospital. Dumating lang ang aking matalik na kaibigan. Labis na nahiya si Lin Wei, kaya dali-dali niya itong ibinaba. Kung gayon, kailangan mo lang uminom ng maraming maligamam na tubig. Bukod sa pagbili ng gamot para sa akin, kailangan mo rin akong bilhan ng pananggalang para sa araw at gabi. Hindi inaasahan ni Sushiu na hindi niya pa rin maintindihan ang bagay na ito, kaya agad siyang nakaramdam ng kaunting hiya. Hindi ka pa ba bibili? Samantala, inihahatid ni Shuyu si Lu Fifi sa lungsod, habang nagrereklamo sa kanyang guro na pinagagawa sa kanya ang lahat ng bagay. Nang marinig ito ni Lu Fifi, nagalit siya at humarap, kaya nagkabanggaan silang dalawa at bumagsak sa lupa. Para protektahan siya, nasugatan ang braso ni Shuyu. Nang makita ito, hindi na siya nagalit kundi nag-alala para sa kanya. Dahil din sa pagkakataong ito, napansin ni Lu Fifi na ang hangal na lalaki na ito ay medyo magaling din mag-alaga ng iba. Ngunit pagkatapos noon, pinagsisihan niya ang kanyang pag-iisip. Nang nasa kalagitnaan pa lang sila ng biyahe, huminto siya at sinabihan itong sumakay na lang ng bus pa uwi sa paaralan. Sinabi pa ni Sushiu na isa siyang mainit na lalaki. Sa tingin ko, may problema sa paningin niya. Nagkunwari si Shuyu na hindi nakakarinig ng anuman at nagmadaling bumaba ng kotse. Pagkatapos ay binuksan ang pinto para sa kanya. Sa gayon, ayos na rin. Ang totoo, pinapababa siya ni Suwiran sa kotse para makabalik siya agad at patuloy na bantayan si Lin Wei. Pero hindi pa siya nakaalis nang tumawag ang nanay niya. Akala niya pinapauwi na naman siya ng nanay niya, pero hindi niya inasahan na alam pala nito na birthday niya, kaya binigyan siya nito ng kaunting pera para bumili ng sarili niyang birthday present. Kaya ginamit niya ang perang bigay ng nanay niya para tubusin ang bag ng kanyang guro. Nang masaya niyang dinala pabalik ang bag, nakita niya ang eksenang dudurog sa kanyang puso. Pagkalabas ni Lin Wei sa kwarto, nakita niya si Sushiu na mahimbing na natutulog. Hindi niya ito ginising at tahimik lang na inilagay ang bag sa loob ng kabinet. Pagbalik niya sa kumpanya, nakita niya ang larawan na napakalambing ng dalawa. Nang nalulungkot siya, tumawag ang kanyang guro at sinabing bumalik na siya agad pagkatapos niyang magtrabaho. Nakahanda na raw sila ni Lin Wei ng masarap na pagkain. Ito pala ay bilang pasasalamat sa tulong ng lahat kaninang umaga. Magkasama silang pumunta sa supermarket para bumili ng mga sangkap at si Lin Wei pa mismo ang nagluto. Magkasama nilang inihanda ang masaganang handaan. Sa hapagkainan, sinubuan pa ni Lin Wei si Sushiu. Nang makita ito ni Suweiran, nalungkot siya at nagdahilan na may kailangan pa siyang tapusin para makaalis. Pagkatapos, habang hinahanap ni Sushiu si teacher niyan, bigla niyang nakita ang handbag sa kabinet. Saan galing ang pera?
Hindi siya direktang sinagot ni Xueran. Sa halip, sinabi lang nito na dahil pareho silang shareholder sa kumpanya, kailangan nilang magtulungan kung may problema ang kumpanya. Salamat, walang anuman. Maghanap na tayo. Ang totoo, alam niya sa loob-loob niya na mabuting tao si Xueran. Nang pinakamahirap ang sitwasyon niya, pinili pa rin itong manatili. Sa huli, hindi nila mahanap ang memory card, kaya wala silang pagpipilian kundi bumalik para kumuha ulit ng material. Kaya, mukhang hindi na aabot sa oras ang advertising plan. Kaya nagpunta sila sa taong namamahala para makipag-usap kung pwede pang humingi ng extension. Pero sinabi ng taong namamahala, makipag-usap na lang kayo sa inyong kalabang si Chen Xiangxiang. Hanggang pumayag lang siya, pumayag din siya. Dahil sa kumpanya, kinailangan nilang pumunta kay Chen Xiangxiang para makipag-usap. Ang resulta, hindi na kailangang isipin pa. Paano naman papayag sa kanila ang babaeng ito? Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagtrabaho sila magdamag para kunan ng ibang material. Pauwi, habang naghihintay sa traffic light, ginamit ni Sushiu ang pagkakataon para maglagay ng lipstick. Plano niyang magtapat ng pag-ibig kay Lin Wei ngayong araw. Nang pumasok siya sa kwarto, agad niyang nakita ang isang batya. Akala niya ginawa ito ni Lin Wei para sa kanya. Lin Wei, may gusto akong sabihin sa iyo. Ang galing mong gumawa nitong batya. Kaya, ito ay dahil sa, noong araw na iyon habang nag-uusap sila ni Xueran, na kahit paliguan ay wala sa bundok, kaya gusto niyang pabilihin si Lin Wei ng isang batya dahil magiging abala sila kung wala. Ang pamumuhay dito ay hindi para sa kaginhawaan ninyo. Kahit na ganito ang kanyang sinabi, pagbaba nila ng bundok, naging abala siya. Mabilis siyang nakagawa ng malaking batya. Nagkataon naman na nakita ito ni Luo Fifi at sinabing gusto niya itong gamitin sa pagligo, pero pinigilan siya ni Lin Wei. Hindi patuyo ang pintura, pero hindi siya pinaniwalaan ni Luo Fifi, kaya nang hindi siya nakatingin, ginamit niya ang batya para maligo. Nagkataon naman na nakita ito ni Sushiu nang bumalik siya. Dahil dito, galit na galit siyang umalis. Pero pakiramdam niya, hindi ito ang kanyang estilo. Kung may gusto akong sabihin, dapat ay sinasabi ko na agad. Gusto kita, pero dapat ay tumigil na ang pag-ibig na ito dito. Kasabay nito, nagdesisyon din si Sushiu na hindi na niya ito guguluhin pa. Ang dahilan kung bakit niya sinabi ang lahat ng nasa loob ng kanyang puso ay dahil gusto niyang tapusin ang kanyang pag-ibig. Ngunit ngayon, hindi na kalmado si Lin Wei gaya ng dati. Sa mga araw na nandito si Sushiu, sa kanilang pakikipag-ugnayan, hindi niya namamalayan na may puwang na ito sa kanyang puso. Ngayong umalis na siya, wala nang ganang kumain si Lin Wei at wala na ring lakas na magtrabaho. Ano man ang kanyang gawin, para siyang nawawala ng kaluluwa. Kahit ang mga tsaan na pinakamahalaga sa kanya ay wala na siyang ganang alagaan. Sa oras na ito, ang pinakamasaya ay si Xueran. Bukod pa rito, tumawag pa siya kay Luo Fifi para mag-usap. Guro, umalis na ako sa bahay ni Lin Wei. Alam ko, pinayuhan siya ni Luo Fifi na huwag masyadong maging masaya ng maaga. Kahit na naghiwalay na sila ngayon, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa pag-ibig na ito sa hinaharap. Nagkataon naman na dumating ang tatay ni Lin Wei sa oras na ito. Nang marinig niyang umalis na si Sushiu, tinuruan niya ito ng leksyon. Ang pagtatanim ng tsaa ay mahalaga, pero mas mahalaga ang makasama ang taong mahal mo. Kung palalampasin mo siya, pagsisisihan mo iyan habang buhay. Kahit na walang sinabi si Lin Wei, kinabukasan, pumunta siya sa kanyang guro. Nang malaman niyang nasa bahay pa rin ni Dasha's sister-in-law o si Sushiu, agad siyang nagdala ng sabaw ng white fungus na siya mismo ang nagluto. Ang dahilan niya ay para kay Dasha's sister-in-law, pero ang totoo, bumibisita siya kay Sushiu. Ngunit ngayon, masyado nang masakit ang puso ni Sushiu, kaya ayaw na niyang maging malabo ang relasyon nila. Bukas na ang meeting para sa proposal. Marami pa akong kailangang gawin. Nang makita ni Dasha's sister-in-law ang malungkot na mukha ni Lin Wei, nagdesisyon siyang tulungan ito. Bukas, sumama ka na sa akin at kay Xiao Su sa lungsod para bumili ng pangkasal ng anak ko. Ang maging magkasama kayo o hindi ay nakasalalay na sa tadhana ninyo. Kaya, nagkasundo silang dalawa. Pagkatapos, nagmadaling pumunta si Dasha's sister-in-law kay Sushiu at humingi ng tulong. Siyempre, pumayag siya, pero hindi niya inaasahan na si Lin Wei ay nandoon din kinabukasan. Bakit nandito ka? Mas marami mas maganda. Kaya, sumakay ang tatlo sa motorsiklo papunta sa lungsod. Ang sabi ay bibili ng gamit sa kasal, pero sa huli ay dinala siya sa isang wedding shop at pinilit siyang tulungan siyang sukatin ang wedding dress. Pakiramdam niya, hindi ito maganda, pero sinabi ni Dasha's sister-in-law na kapag tumulong ka, dapat ay tulungan mo hanggang dulo. Gabi na, kaya bilisan na natin. Pagkatapos, sinuot ni Sushiu ang wedding dress. Nang makita siya ni Lin Wei, natigilan ito. Buti na lang at may tumulong sa kanya, kaya nakita niya ang hitsura ni Sushiu na nakasuot ng wedding dress. Ano pa ang hinihintay mo? Ipatong mo ang kamay mo sa kanyang balikat. Hindi inaasahan ni Sushiu na magiging ganito siya kaagresibo sa pagkakataong ito. Ginamit pa niya ang kanyang kamay para ayusin ang kanyang buhok. Dahil dito, umupa ang galit sa kanyang puso. Habang nagpapalit siya ng wedding dress, nakatanggap siya ng tawag mula kay Xueran na humihingi ng advertising draft. Nang marinig niyang sumusukat ng wedding dress ang kanyang guro, inakala niyang magpapakasal na ito. Hindi,
Sinusukat ko lang para sa anak ni Dasha's sister-in-law. Tapos ka na ba? Pero pagkatapos, narinig niya ang boses ni Lin Wei, kaya kinabahan siya ulit at agad na sinabi ito kay Luo Fifi. Sinabi ni Luo Fifi sa kanya na huwag lang siyang umupo at walang gawin, kundi dapat ay maging agresibo siya. Kaya, sa susunod na meeting para sa proposal, Guro, huwag kang mag-alala. May kaibigan ako sa Kikilili. Kailan ka pa nagkaroon ng kaibigan sa Kikilili? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pagdating sa paglalabas ng advertising video, ang video na ginawa ni Chen Xiangxiang ay para lang mangakit ng atensyon at hindi nakatuon sa kape. Sa kabilang banda, hindi ganoon si Sushiu. Ang video niya ay lalo pang malapit sa kalikasan na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na komportable at kaaya-aya. Pinagsama niya ang kapaligiran sa bukid at sa lungsod, naganap na tumutugma sa orihinal na layunin ng tea cafe kape, naik masarap na lasa. Nag-alala si Lin Wei kaya espesyal siyang pumunta sa kumpanya. Ngayon, mas mataas pa ang page views nila kaysa kay Chen Xiangxiang. Sino ang kaibigan mo sa Kikilili na nakatulong sa atin na mapunta sa top page? Direktor ng Kikilili. Kailangan natin siyang imbitahan sa isang hapunan. Hindi na kailangan ng formalidad sa aming relasyon. Pagkatapos mapanood ni Chen Xiangxiang ang video, nagsimula rin siyang gamitin ang kanyang koneksyon. Mabilis niyang nalampasan si Sushiu. Pero ang mag-ama sa likod ng entablado ay patuloy na nagmamasid. Nang makita nilang nahuhuli si Sushiu, hindi na mapakali si Lin Wei. Dahil kay Sushiu, hindi na siya nakapagtimpi at agad na kumilos. Kaya, agad na nanguna sa isang malaking platform ang video niya. Nang makitang maayos na ang sitwasyon, umalis na si Lin Wei ng panatag ang loob. Kahit na nanalo si Sushiu sa pagkakataong ito, sa huli ay hindi pa rin niya nakuha ang kontrata. Si Hee-jin pala ang kumilos. Siya ang may-ari ng proyektong ito, kaya siya ang magdedesisyon kung kaninong advertising plan ang gagamitin. Balak sanang kausapin ni Bairuan para magpaliwanag, pero siya pa ang binigyan nito ng leksyon. Si Sushiu naman ay lumabas ng may pagkadismaya. Pagtingin niya, nakita niya si Lin Wei na naghihintay sa kanya. Nagpasalamat siya ng husto sa kanyang tulong, kahit na hindi niya nakuha ang order. Gustong ihatid ni Lin Wei si Sushiu pa uwi, pero kailangan pa niyang imbitahan si Xueran at ang kaibigan nito sa hapunan na nabook na niya. Pero hindi niya inasahan na hindi si Xueran ang dumating. Ikaw si Sushiu, di ba? Opo, ako ang nanay ni Xueran. Ibinigay niya ang kanyang business card kay Sushiu. Siya pala ang CFI ng Kikilili. Hindi niya inaasahan na si Xueran ay isang mayamang binata. Sinabi pa ng nanay niya na bumalik na sa Beijing si Xueran. Ngayon lang naintindihan ni Sushiu na inakala niyang tinutulungan niya ito. Pero hindi niya inasahan na siya pala ang magdadala ng problema dito. Ang totoo, ayaw umalis ni Xueran pero hindi niya maaaring suwayin ang utos ng kanyang ina. Dati ay dalawa sila sa kumpanya pero ngayon ay siya na lang ang natira kasama si Bairuan. Nang dumating si Bairuan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Hee-jin kaya kailangan niyang sunduin ito agad. Bago siya umalis, nag-aalala siya para kay Sushiu kaya tinawagan niya si Lin Wei. Kaya agad na bumalik si Lin Wei sa paanan ng bundok para maghintay. Nang nagmamadali siyang dumating, nakita niya si Sushiu na umiiyak sa sasakyan. Sunod-sunod na pagkabigla ang nangyari sa kanya, kaya hindi na niya kinaya at napaiyak sa loob ng sasakyan. Nag-aalala si Lin Wei na tumakbo palapit at nakita ang hitsura niya. Hindi na niya ito ginulo pa, pero tahimik lang siyang sumunod sa likod hanggang sa makita niyang pumasok ito sa isang bar. Natatakot siyang baka may mangyari dito kung malasing ito, kaya lumapit siya at sinabing ihahatid niya ito pa uwi. Kung gusto mong umuwi, umuwi ka mag-isa. Pero paano naman siya aalis at hahayaan itong mag-isa? Kaya nanatili siya at nakipag-inuman dito. Pagkatapos nilang ilabas ang lahat ng sama ng loob, umuwi na sila. Dahil gabi na, hindi na pinauwi ni Sushiu si Lin Wei at sinabihan itong maligo at magpahinga. Pagkatapos ay pumasok pa siya para ipakilala sa kanya ang shampoo, shower gel at toothpaste. Pero pagkatapos niyang magpaliwanag, hindi pa rin siya umalis hanggang sa paalalahanan siya ni Lin Wei. Doon lang siya nahihiyang hinila ang kurtina. Sa oras na ito, narinig ng kanyang matalik na kaibigan ang ingay. Susu, ikaw ba yan? Sa sobrang takot niya, agad niyang hinila ang kurtina at pumasok na ikinagulat ni Lin Wei. Gising na ang kaibigan ko. Sa mismong oras na ito, may gustong sabihin si Bairuan sa kanya. Pero paano naman siya lalabas kung may itinatago siyang tao? Mamaya na lang, maliligo muna ako. Kaya, pumayag si Bairuan na bumalik sa kanyang kwarto. Pagkatapos, sinenyasan siya ni Lin Wei na lumabas na. Pagkatapos, kailangan nilang magpahinga sa iisang kwarto. Sa unang pagkakataon na nakasama siya sa isang kwarto, kasama ang isang babae, naramdaman ni Lin Wei na hindi siya komportable. Kaya, hindi niya napigilan ang sarili at akmang hahalikan si Sushiu. Pero sa kritikal na sandali, napigilan niya ang sarili at nagmadaling lumayo sa kanya. Pero hindi niya alam na gising pa pala ito. Nang makita niya kung paano nito pinipigilan ang sarili, gumaan ng kaunti ang masamang pakiramdam niya. Kinaumagahan, nang magising siya, nakita niya ang seryosong hitsura ni Sushiu habang nagluluto. Agad siyang nagdesisyon na ito ang kanyang the one. Ang babae ni Lin Wei, huwag pangarapin ni Numan na hawakan kahit ang kanyang tiyuhin. Kaya, agad siyang nagpatawag ng board
nag-meeting at binalaan ang kanyang tiyuhin. Pumunta ako rito ngayon para sabihin kay Eugene na ang kumpanyang ito ay hindi lugar para gamitin mo ang iyong kapangyarihan. Kung mauulit pa ito, hindi na ito simpleng babala lang. Hindi pa nakikita ni Eugene na nangialam si Lin Wei sa kumpanya, pero ngayon, dahil sa isang babae, hinamon pa siya nito. Pagkatapos ng meeting, bumalik siya sa bundok. Pinayuhan siya ng village chief at ng kanyang asawa, mabuting babae si Xiao Su. Kailangan mong magsikap ng husto. Ang isang mabuting babae ay parang tsaan na itinatanim sa lupa. Kung babagal-bagal ka, aagawin siya ng iba. Sa mismong oras na nag-uusap sila, umakyat sa bundok si Sushiu. Lin Wei, kumilos ka na. Nag-alala ang village chief dahil sa kanya. Kasabay nito, tinandaan ni Lin Wei ang bawat salita ng village chief. Naisip niya na mula ngayon, kailangan niyang maging proaktibo sa lahat ng bagay. Hindi mo pa nagagamit ang batya na ginawa ko para sa iyo. Ginawa mo para sa akin. Pupunta na sana si Sushiu para tingnan, pero biglang dumating si Lu Fifi. Naparito pala ito para hamunin siya dahil kay Lin Wei. Pero hindi naman siya natatakot sa isang tulad nito. Ilahad mo lang ang lahat ng galaw mo. Abangan na lang natin kung ano ang mangyayari. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa kasal ng anak ni Dasha's sister-in-law. Suot ni Sushiu ang kanilang tradisyonal na damit at pinuri siya ng lahat dahil sa kanyang ganda. Hindi inaasahan na suot din ni Lu Fifi ang kaparehong damit. Hindi nakakatakot ang may kapareho, ang nakakahiya ay kung sino ang mas pangit. Isipin mo na lang na pinupuri mo ako. Nang makita ito ng dalawang tita, mabilis nilang pinakalma ang tensyon. Pero ayaw magpatalo ni Lu Fifi, kaya tumakbo siya sa kwarto ng bride at humingi ng bulaklak nito. May kukuha na ng bulaklak ko. Sino? Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. Naalala ni Lu Fifi ang eksena kanina. Bago siya pumasok sa kwarto, parang nakita niya si Sushiu. Ang bilis niya, ha? Kaya, pagkatapos, nakipaglaban siya dito para malaman kung sino ang mas magaling. Kahit sa paggawa ng korona ay pinag-agawan pa nila. Anong gusto mo, pulang rosas o puting rosas? Hindi ko gusto ang mga rosas. Gusto ko si Sushiu, dahil ngayon, si Sushiu ang pinakamaganda sa kanyang paningin. Sa huli, dumating na ang pagbibigay ng korona. Ayon sa tradisyon sa nayon, dapat ay personal na ibibigay ng bride ang korona. Pero ngayon ay dalawa ang pumunta sa kanya. Kaya, naglaro na lang sila. Kung sino ang manalo, siya ang makakakuha ng korona. Si Lu Fifi ang unang tumayo, pero hindi niya inaasahan na tatayo rin si Lin Wei. Doon niya lang nalaman na hindi pala si Sushiu ang gustong kumuha ng korona. Mabilis na nagsimula ang laro. Kanino mo gustong ibigay ang korona? Tumingin lang si Lin Wei kay Sushiu at nagmadaling tumakbo para protektahan siya. Pero sa huli, ang nanalo pala ay ang village chief. At syempre, ibibigay niya ang korona sa kanyang manugang. Nang makita ni Lu Fifi na magkasama ang dalawa at nakikisama sa lahat, nagalit siya at kumuha ng cellphone para kuhanan sila ng litrato at ipadala kay Xueran. Hindi pwedeng ako lang ang kumain ng dog food dito. Dapat makita din ito ni Xueran. Pagkatapos ng kasal, ayaw nang umiwas ni Lin Wei. Sushiu, gusto kita. Gusto kong makasama ka. Gusto kitang makasama. Hindi ba't nangako ka? Kung gayon, hayaan mo na akong tamaan ng kidlat. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hinalikan niya si Sushiu. Ang biglaang pagtatapat niya ay matagal na ring hinihintay ni Sushiu. Sa wakas, dumating na ang sandaling ito. Noong sandaling iyon, tinanggihan niya ang pagtatapat ni Lu Fifi. Gusto kita. Sorry, Lu Fifi. Isang babae ay kayang lakasan ang loob na ipahayag ang kanyang nararamdaman, kaya ano pa ang hinihintay niya? Lalo na't nandyan pa si Xueran na nakatingin sa kanya na parang gutom na tigre. Pag-isipan mo kung gusto mo akong tanggapin. Kailangan pa ba yan pag-isipan? Matagal nang gusto ni Sushiu si Lin Wei. Pagkatapos nilang maging magkasintahan, maagang gumising si Lin Wei para ipagluto siya ng almusal. Tuwang-tuwa si Sushiu at tumayo para halikan siya. Bago siya nagising, napanaginipan pa niya na ginigising siya ni Lin Wei. Hindi niya inasahan na mabilis na magiging totoo ang panaginip na ito. Dahil sa sobrang saya, pumunta siya sa paanan ng bundok para isauli ang inupahan niyang bahay. Pero sa kalagitnaan ng daan, hinarang siya ni Lu Fifi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala kung bakit sa kanya tumingin si Lin Wei. Matagal ko na siyang gusto, pero hindi ko inaasahan na agawin mo lang siya. Hindi lang si Lin Wei ang lalaki sa mundo. Nakuha mo na nga, nagmamayabang ka pa. Hindi ako susuko ng ganoon kadali. Huwag mong isipin na panalo ka na dahil magkasintahan na kayo. Babantayan kita sa lahat ng oras. Bantayan mo lang ako. Bantayan mo ng mabuti para hindi ka mawala ng pag-asa. Gusto niyang maging sigurado sa kanyang nararamdaman para kay Lin Wei, pero ang kanyang matalik na kaibigan ay nalulungkot pa rin sa kanilang pag-ibig. Mula nang ipresenta ang advertising plan, inihatid niya si Eugene na lasing sa bahay. Pagkatapos ng kanilang malapit na interaksyon, wala siyang sinabi kahit isang salita. Hindi talaga maintindihan ni Bairuan kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Habang nalulungkot siya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Eugene na sinasabing bumalik na siya sa kumpanya dahil may gusto itong sabihin sa kanya. Ito na siguro ang tungkol sa nangyari. Pero nang makita niya si Eugene, doon niya lang nalaman na pinapunta siya nito dahil una,
kailangan nitong umalis para sa business trip at pangalawa, gusto niyang malaman kung may sasabihin ba si Bairuan sa kanya. Naisip ni Bairuan sa loob ng ilang minuto at sa huli ay sinabi niya, si Yijin, naghirap po kayo. Hindi niya inasahan na iyon lang ang sasabihin niya. Malapit na akong mag-business trip, matagal akong mawawala, hindi mo ba masabi sa akin ang miss na kita? Nang marinig niya ang mga salitang ito, gumaan ang kanyang pakiramdam. Nanggigigil si Yijin at gusto niya siyang hilahin para kumain, pero nagkataon namang dumating si President Kay para kausapin siya. Kaya nasira ang hapunan. Siya pala ay gustong makipagsabuatan kay Yijin para pabagsakin si Lin Wei. Pero hindi pa alam ng kampo ni President Lin, gusto lang niyang gumawa ng paraan para makabawi kay Sushio dahil sa pagkatalo sa order. Hindi mo na kailangang alalahanin ang girlfriend mo. Nang malaman niyang nagde-date ang kanyang anak, mas masaya pa siya kaysa sa kanila. Pero hindi naman masaya si Sushio. Kinaumagahan, nag-makeup siya, pero si Lin Wei ay abala lang sa pagluluto at hindi man lang siya tiningnan. Dahil ayaw niyang magpatalo, nagbigay ulit siya ng senyas dito at nagdala ng plato ng prutas na may mga strawberry na nakaayos na hugis puso. Pero hindi niya inaasahan na parang walang pakialam pa rin si Lin Wei, na ikinagalit niya, kaya nag-post siya sa kanyang story. Ang magmahal ay parang wala, mas mabuti pang magmahal na lang ng cotton tree. Hindi niya inaasahan na ang post niya ay makakaakit ng atensyon ng buong nayon. Lahat sila ay nag-iisip kung ano ang ibig sabihin nito. Nagkataon namang lumabas si Lin Wei sa oras na ito, kaya agad siyang tinawag ng mga tao at tinanong kung bakit gusto niyang magmahal ng cotton tree. Sapagkat sa nayon natin, hindi tayo nagtatanim ng cotton. Sa sandaling ito, nakita ni Lin Wei ang post niya at naintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa Beijing, nakita rin ni Xueran ang post niya. Kahit na umalis na siya, ang kanyang puso ay palaging nasa tabi ni Sushio. Maliban sa trabaho, ayaw na niyang kausapin pa ang kanyang nanay dahil hindi niya matanggap ang panghihimasok nito sa kanyang buhay. Agad siyang tumawag kay Lu Fifi at sinabing bantayan nito siguro para sa kanya. Ano bang obligasyon ko para bantayan si Sushio para sa iyo? Nang marinig ito, mas lalo pang nag-alala si Xueran. Pagkatapos, nagpasa siya ng resignation letter sa kanyang nanay at umalis ng walang pasabi. Samantala, pagkatapos niyang ibaba ang telepono, narinig ni Lu Fifi ang usapan ni Dasha's sister-in-law. Mula nang tulungan siya ng mga ito, mas lalo pang gumanda ang kanilang relasyon. Kahapon, para lang matulungan silang mapalapit sa isa't isa, kinuha ni Dasha's sister-in-law ang kanyang wedding dress at sinabing suotin ito para mapansin siya ni Lin Wei. Kaya ginawa niya ang sinabi ni Dasha's sister-in-law at naghanda ng isang romantiko at mainit na eksena. Gaya ng inaasahan, nang bumalik si Lin Wei at makita ito, hindi na siya naging malamig gaya ng dati. Pagkatapos, nagsayaw ang dalawa sa bakuran. Sa oras na ito, silang dalawa na lang ang nakikita nila sa isa't isa. Pinangakuan siya ni Lin Wei na aalagaan niya ito ng mabuti at nag-date sila kinabukasan. Nang malaman ni Lu Fifi ang tungkol dito, hindi siya mapakali at agad na pumunta kay Lin Wei. Nang makita niyang magde-date na sana sila ni Sushio, gusto niyang sumama at maging third wheel. Dahil wala siyang magawa, hinayaan na lang siya ni Sushio na sumama. Pagdating sa palengke, lalo pa itong naging malala. Tinihilan niya si Lin Wei kung saan-saan at humihingi ng kung ano-ano. Tapos, sumingit pa siya sa pagitan nilang dalawa. Gustong maglaro ni Sushio ng ring toss para makuha ang maliit na duck na may ngipin, pero hindi siya pumayat. At sinabi niya, subukan muna natin ang iba. Kung matatamaan ko, wag mo nang sundan si Lin Wei ko. Ano, takot kang matalo? Ako, takot matalo. Sige, laro na. Hindi niya inaasahan na kahit sinabi niyang pambata lang ito, hindi na siya makatigil sa paglalaro. Ginamit ni Lin Wei ang pagkakataon na abala siya sa paglalaro at hinila si Sushio para tumakas. Dahil wala na si Lu Fifi, nakapag-date na sila ng maayos. Pagkatapos niyang ma-realize ang lahat, wala na ang dalawa. Nang nalulungkot siya, nagpadala siya ng mensahe kay Xueran at tinanong kung kailan siya babalik. Dahil sa sobrang galit, umupo na lang siya at nalungkot, umaasa na babalik agad si Xueran. Sa panahong iyon, hindi na siya kailangang makipaglaban ng mag-isa. Ngunit hindi niya alam na sa panig na ito, ang kanilang relasyon ay natapos na. Nagmungkahi si Lin Wei na makipaghiwalay kay Sushio. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi rin maintindihan ni Lin Wei kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Kaya, binitawan niya si Sushio na labis na nagpagalit sa kanya. Kadarating lang natin, gusto mo nang makipaghiwalay? Sobrang irresponsable mo. Mayroon ding problema si Lin Wei dahil sa lihim na pakikipagsabuatan ni President Kay at ng kanyang tiyuhin, ang lahat ng kanyang ari-arian ay na-freeze at ang kanyang credit card ay pinaghihigpitan. Sa totoo lang, hindi mahalaga kay Lin Wei ang mga bagay na ito. Ngunit ginamit ni Director Kay si Sushio upang takutin siya. Maaari kong gawing hindi umunlad ang iyong nobya sa industriyang ito. Natakot siyang madamay si Sushio, kaya pagkatapos mag-isip ng mabuti, nagpasya siyang ang makipaghiwalay ang pinakamabuti para sa kanya. Nang malaman ito ni Fifi, hindi siya masaya gaya ng inaakala niya. Sa halip, pumunta siya kay Lin Wei upang tanungin siya at doon niya nalaman na may nangyari sa kanya. Ngunit hindi rin ibig sabihin ito na makipaghihiwalay siya kay Sushio. Ngayon, gulong-gulo ang isip ni Lin Wei. Gusto niyang maging mag-isa, kaya agad na sinabi ni Fifi ang pangyayaring ito kay Shuyu. Nang marinig niya ito, tuwang-tuwa siya.
Magkasintahan na agad naghiwalay? Magandang balita ito. Ibig sabihin, dumating na ang kanyang pagkakataon. Ngunit hindi nagtagal ang magandang pakiramdam niya. Dahil nasaktan si Sushio sa pag-ibig, pumunta siya para magkwento sa kapatid ni Dasha. Hindi siya naniwala sa sinabi niya. Imposible, maliban na lang kung may malaking nangyari. Ang isang pangusap na ito ay nagpaalala kay Shio. Tiyak na mayroon siyang hindi malulutas na problema, kaya nagmungkahi siyang maghiwalay. Kaya, pag-uwi niya, agad niyang sinimulang hanapin sa internet ang tungkol kay Linwei. Bago pa man niya matuklasan ang dahilan, dumating si Fifi at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari kay Linwei. Kaya nalaman din ni Shio ang dahilan kung bakit gusto ni Linwei na makipaghiwalay sa kanya. Kaya sinabi ni Fifi sa kanya na mag-isip ng mabuti dahil malaki ang utang ni Linwei ngayon. Kung hindi siya handang makasama siya sa hirap, walang sinuman ang sisisihin sa kanya kung pipiliin niyang isuko ang relasyon. Paano naman si Shio? Siya ba ay isang taong mahilig sa pera? Kaya agad siyang pumunta sa buro ng tsaa upang harangin si Linwei at hindi pumayag na makipaghiwalay sa kanya. Sa tingin mo ba ganyan ako? Alam mo na, kung magkasama kayo, dapat magtiwala kayo sa isa't isa. Hindi na nagtago si Linwei. Mahigpit niyang niyakap si Shio at humingi ng tawad. Nangako rin si Shio sa kanya, simula ngayon, ako na ang bahala sa paghahanap buhay. Ikaw na ang bahala sa pagtatanim ng tsaa sa bahay. Kailangan mo pa ring magbayad ng utang. Gaano kalaki ang utang mo? Tutulungan kitang bayaran. 7 bilyon, 1 bilyon, 1 bilyon, nako, 6 na bilyon lang ang binawas ni Linwei. Pagkatapos magulat ni Shio, sumumpa siya na magsisikap siyang kumita ng pera sa hinaharap. Kahit hindi niya mabayaran ang utang ni Linwei, tutulungan niya itong malagpasan ang mahirap na panahon. Hindi niya akalain na makakakuha siya ng negosyo ng ganoon kabilis. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kliyente na gustong makipagtulungan sa kanya, mamuhunan sa kanya, at bisitahin pa ang kanyang kumpanya. Hindi niya inaasahan na ang kliyenteng ito ay ang tiyuhin ni Shuyu. Nilihim pala ni Shuyu ang pagtulong sa kanya. Sa katunayan, kahapon ay nakilala ni Shuyu ang kanyang guro. Gusto niyang pumunta sa trabaho ng kanyang guro, ngunit tumanggi si Shuyu. Ang dahilan ayaw niyang madamay si Shuyu. Ngunit hindi niya ito alam at inakala niyang sinisisi siya ng kanyang guro dahil umalis siya ng walang paalam noong nakaraan. Pero gusto niyang tulungan siya, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang tiyuhin. Bukod pa rito, naghanap din siya ng trabaho para kay Shio. Dahil sa takot na hindi niya ito tatanggapin, sinabi niya kay Fifi na iparating ito para sa kanya. Ngunit mas gugustuhin pa ni Sushio na humingi ng tulong sa pinuno ng nayon kaysa tanggapin ang kabutihan ni Shuyu. Kaya, nagbukas sila ng isang maliit na opisina sa bundok. Dumating ang lahat upang tumulong. Si Linwei ay naging kanyang katulong at sumulat ng isang couplet para sa kumpanya. Dumating din si Bairuan upang batiin siya. Dala ang jade ruri na ibinigay sa kanya ni Chen Xiangxiang para palamuti. Ang pinakamahalaga ay ang pinuno ng nayon. Ang pinuno ng nayon ay nag-organisa ng isang espesyal na grand opening para sa kanila. Nilagyan niya ng kulay pulang bulaklak ang kanilang liig na para bang ikinakasal sila. Pagkatapos ng lahat, dinala ni Shuyu ang kliyente kay Sushio. Agad na lumapit si Sushio upang salubungin sila. Nang makita niya si Shuyu, naintindihan na niya ang lahat. Tumawag siya sa kanyang nobya buong gabi, ngunit hindi siya umuwi at ang sumagot ay isang lalaki. Nasa banyo siya, kaya hindi siya mapakali. Dahil ang kanyang nobya ay kasama pa rin ng isang lalaki ng gabi na iyon, agad siyang pumunta upang sunduin siya. Nang makita ito ni Shuyu, gusto niyang ihatid sila pa uwi. Ngunit tumanggi si Linwei at hinila si Shuyu palayo. Nalaman na lang na binalikan pala niya ang kanyang dating kotse. Kahapon, pinadala ng kanyang ama ang kanyang kotse para sa kanya para maging maginhawa siya sa pagbibiyahe. Ngunit mariin niya itong tinanggihan. Hindi ko kailangan, hindi ako magmamaneho. Baka gusto mong ipakita sa magiging manugang ko. Gayunpaman, hindi pa rin pumayag si Linwei na tanggapin ito. Ngunit nang marinig niya na si Shuyu ay kasama pa rin ni Shuyu ng gabing iyon, agad siyang tumawag sa kanyang ama at minaneho ang kanyang kotse upang sunduin siya. Nasaan ang kotse ng kapatid ni Dasha? Nagamit na. Sa totoo lang, lahat ito ay dahilan lamang. Ang dahilan kung bakit siya nagmaneho ngayon ay dahil ayaw niyang matalo kay Shuyu. Dahil sa pagbalik ni Shuyu mula sa Beijing, mayroon din siyang sariling kotse. Hindi siya maaaring magpatalo sa kanyang karibal sa pag-ibig. Bukod pa rito, galit pa siya. Dahil sinagot ni Shuyu ang kanyang tawag kanina, simula ngayon, ako lang ang sasagot ng tawag mo. Ngayon lang napagtanto ni Shuyu na nagsiselos siya. Kaya, hindi niya napigilang magtanong, bakit mo ako nagustuhan, gayong napakahusay mo? Siguro dahil masyado kang nakadikit sa akin. Labis na hindi nasisiyahan si Sushio sa sagot na ito. Sa totoo lang, nagbibiro lang si Linwei. Gusto lang niyang parusahan siya dahil nakipag-dinner siya ng mag-isa kay Shuyu. Ang dahilan kung bakit huli na siyang kasama ni Shuyu ay dahil naghanap siya ng kliyente para sa kanya kahapon. Habang nagla-livestream si Sushio, biglang may pumasok na pato sa silid na nakakaapekto sa livestream. Nagtakbuhan ang lahat upang habulin ang pato. Kaya, ang tahimik na livestream ay nasira. Ang mas nakakagalit pa ay dumumi ang pato sa noo niya. Ang maingat na inihandang livestream ay nasira na nagpabago sa isip ng kliyente na mamuhunan. Pag-alis, nagmakaawa si Shuyu sa kanyang tiyuhin. Dapat mong isaalang-alang ang Xiao Shiguang. Ang livestream ngayon ay isang aksidente lamang. Pumayag naman ang kanyang tiyuhin na pag-isipan ito. Kaya, agad niyang tinext ito kay Shuyu. Sa wakas, nakatanggap siya ng sagot mula sa kanyang guro. Labis siyang tuwang
tuwang-tuwa. Maingat niyang tinanong, maaari ba akong bumalik sa trabaho bukas? 8 oras diyan ang simula ng trabaho. Kapag nahuli ka, parusang magwalis. Sa wakas, pinatawad na rin siya ng kanyang guro. Kinabukasan, masaya siyang pumunta sa trabaho. Hindi niya akalain na nandoon din si Lin Wei. Ipinabalik ako ng aking guro sa trabaho, kaya isinuko ni Lin Wei ang posisyon bilang katulong. Ngunit ang posisyong ibinigay ay hindi na maibabalik. Kung tunay na sa iyo, hindi mo ito maaaring ibigay. Sa sandaling nagkita sila, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Walang sinuman ang gustong magpatalo. Sa totoo lang, mayroon silang isang karaniwang layunin na parehong umaasa na mapabuti ang Xiao Shiguang. Hindi nila inaasahan na kahit na nabigo ang live stream kahapon, ang epekto ay naging maganda. Ang mga galaw ng lahat sa paghuli ng pato ay ginamit na sticker na naging sikat sa internet sa loob lamang ng isang gabi. Lalo na si Sushio, ang kanyang ekspresyon ay binigyan ng palayaw ng mga tao bilang iate pato. Inutusan niya si Shuyu na imbestigahan kung sino ang gumawa nito. Kaya nagpasya silang pumunta sa lungsod. Dahil dito, nagalit si Fifi. Sinabi niya na naglalakad sila ng magkaakbay sa tanghali. Bakit ka galit? Hindi ako galit. Sa tingin ko hindi ka galit kaya ipinagtanggol kita. Sa totoo lang, galit si Fifi kay Shuyu ngayon. Kahapon, sinundo siya ni Shuyu sa paaralan at inanyayahan siyang kumain. Pinapasalamatan siya dahil sa pagpapadala niya ng balita tungkol sa kanyang guro noong nasa Beijing siya. Kaya nakabalik siya sa tabi ng kanyang guro. Pag alis nila, muntik nang masagasaan si Fifi ng motorsiklo. Buti na lang at mabilis siyang hinila ni Shuyu. Sa sandaling iyon, naisip niya na napakagwapo niya. Nang matauhan sila, nagulat silang pareho at hindi na nagpatuloy sa pagkain. Ngunit nakatanggap si Shuyu ng tawag mula sa kanyang tiyuhin. Pumayag siyang mamuhunan sa Xiao Shiguang. Ang unang dahilan ay dahil naging sikat ang live stream at ang mga tao sa Xiaocon ay naging sikat na personalidad. Ang ikalawa ay dahil kay Lin Wei. Mula nang panoorin niya ang live stream, pakiramdam niya ay pamilyar ang katulong na si Lin kaya nagtanong siya kay Shuyu. Ano ang buong pangalan ng katulong na si Lin? Lin Wei. Lin Wei. Oh, siya ang misteryosong superstar sa industriya ng pamumuhunan noong taong iyon. Naimpluwensyahan din ako niya kaya ako nagtayo ng kumpanya. Sa kabuuan, magandang balita ang pamumuhunan. Kaya, nagpa siya silang kumain upang magdiwang. Lubos na nagtataka si Sushio. Isang napakagandang lugar ang Beijing. Bakit ka bumalik? Dahil nandito siya dahil sa sinabi niya. Ngayon lang nalaman ni Shuyu na gusto siya ni Shuyu at gusto naman ni Fifi si Shuyu. Malungkot pa rin si Fifi at umaasa na matutulungan siya ni Lin Wei. Gusto niyang makialam siya sa relasyong ito. Mabuti na lang, nang malaman ni Shuyu na gusto siya ni Shuyu, sinubukan niyang panatilihin ang distansya niya sa kanya. Inanyayahan siya ni Shuyu na kumain sa Zulin Restaurant bukas. Kaya sinabi niya na gusto niyang kasama si Lin Wei. Paano naman bukas? Baka available si Fifi o kaya ihanapin mo siya. Nagkataon naman na dumating talaga si Fifi sa bahay at inanyayahan si Shuyu na kumain kasama niya. Agad siyang tumanggi ng hindi nag-iisip. Ay, may gagawin pa ako. Nalaman din ni Shuyu na gusto ni Fifi si Shuyu mula sa kanilang pag-uusap. Nakita mo, ang lalaking gusto ko, gusto ka. Tunay na ikaw ang aking kamalasan. Kaya hindi alam ni Shuyu kung paano siya aaliwin. Sa totoo lang, kahapon niya lang nalaman na gusto siya ni Shuyu at hindi niya alam kung paano siya pakikisamahan. Sa sandaling ito, dumating si Lin Wei na may dalang bagong pitas na peach. Hindi niya napigilang magtanong, may mga kinakailangan ka ba para sa iyong nobya? Halimbawa, hindi mo siya pinapayagang makipag-usap sa ibang lalaki. Naisip agad ni Lin Wei na ang tinutukoy niya ay si Shuyu. Kaya, sinadya niyang sabihin, mayroon ka ring mga kinakailangan sa iyong trabaho. Ayokong bigyan ka ng masyadong malaking pressure. Wala ka man lang bang selos? Nagtiwala ako sa iyo. Ngunit agad niyang hinalikan si Shuyu. Siyempre, nagsiselos ako. Ito'y parusa. Napakatamis at nagmamahalan na sila ngayon. Hindi inaasahan na ang eksenang ito ay nasaksihan ni Shuyu na dumating ng maaga. May gusto sana siyang sabihin, ngunit iniwan na lamang niya ang imbitasyon at umalis. Kaya, mabilis na ipinaalam niya ito sa lahat. Nang marinig nila na dadalo sila sa Social Influencer Award Ceremony, ang bawat isa ay tumakbo ng mas mabilis pa sa kuneho. Sa huli, pumayag si Lin Wei na tulungan sina Fifi at Shuyu. Ibinigay niya kay Fifi ang imbitasyong ito. Sa gabi, naghanda si Lin Wei ng isang espesyal na suit. Gusto ni Lin Wei na magsuot si Shuyu ng itim na damit sa seremonya, kinabukasan dahil mayroon siyang plano. Hindi nagtagal, dumating sila sa piging. Si Shuyu at Fifi ay nakasuot ng eleganting damit para sa pagdalo sa piging. Si Bairuan ay nauna sa kanila. Habang nag-uusap sila, lumitaw si Lin Wei na nakasuot ng itim na suit na may isang aura na hindi pa nakita ni Shuyu. Nang lumapit siya sa kanya, sinabi niya, napakaganda mo. Huwag ka nang magsuot ng ganito ulit. Bakit mo ako tinitingnan ng masama? Sino ba kasi ang nagsabi na darating din si Shuyu? Kaya, ang dahilan pala kung bakit siya dumalo sa piging na ito ngayon ay dahil sa takot na si Shuyu ang manalo. Pagkatapos nilang mag-usap, oras na para pumasok sa piging. Ngunit si Bairuan ay kailangang manatili upang hintayin ang kanyang boss. Ang boss niya pala ay si President Zeng, na kanyang kasama at nobyo ngayon. Bumalik si President Zeng kahapon matapos ang kanyang business trip. Inanyayahan niya si Bairuan na kumain, sinabing nalasing siya noong araw na iyon at hiniling na maging nobya niya. Ito ang resulta na matagal na niyang hinihintay. Ngunit pagkatapos, sinabi ni President Zeng, pareho na tayong nasa tamang edad para magpakasal. Ilang taon ka na rin katulong ko, nasanay na ako sa iyo. Ang pamilyar ay mas maganda kaysa sa bago. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, ganoon pala
pala ang ibig sabihin ni President Zeng. Dahil dito, labis na nagalit si Bairuan. Sinabi niya, sobra ka nang sanay kumain ng steak. Mabuhay ka na lang kasama niyan. Dahil sa matinding galit, pumunta siya kay Sushiu upang maglabas ng sama ng loob. Kalahati pa lang ng kwento, tumawag si President Zeng. Pagkasagot ni Bairuan, nalaman niyang tumawag pala ang pulis. May nangyari kay President Zeng at pinapapunta siya agad. Pagdating niya, narinig niya ang pulis na nagsasabi, ang taong nakipag-away kanina ay malapit ng mamatay. Dinala na siya sa ng ospital. Dahil dito, labis na natakot si Bairuan. Nagmamadali siyang nagtanong sa pulis, bakit nasa siya? Kamusta na siya ngayon? Ngunit hindi niya inaasahan na nasa likuran niya pala si President Zeng. Emergency contact, nandito ako. Hindi pa ako patay. Dahil dito, labis na nagalit si Bairuan. Hindi niya inalintana kung may sugat siya at tinulak at sinuntok siya ng walang awa. Kaya, mabilis siyang yakap ni President Zeng. Kaya, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Kinabukasan, binilhan siya ni President Zeng ng isang damit. Agad siyang natuwa. Paano mo nalaman ang sukat ko? Alam ko ang sukat ng damit ng lahat ng empleyado ko. Ano bang iniisip mo? Sa totoo lang, plano niyang kunin ang damit na ito. Ngunit pagkatapos marinig ang sinabi niya, tinanggihan niya ito. Masyadong formal ang damit na ito, wala akong pagkakataon na suotin. Sa katunayan, gusto ni President Zeng na dumalo si Bairuan sa Social Influencer Award ceremony kasama siya. Sa panahong iyon, isusuot niya ang damit na ito at bilang kanyang nobya pa. Tama ang sinabi mo, natamaan mo ang kanyang kahinaan. Sa wakas, nagbunga na rin ang pag-ibig tungkol kina Fifi at Xiu na pumasok sa piging. Nang makita sila ni Chen Xiangxiang, nilait niya sila, sinasabing ganoon lang si Xiu. Araw-araw, ang alam lang niyang gawin ay mag-upload ng mga video tungkol sa buhay sa probinsya at makipagkaibigan sa mga taga roon. Ngunit sinabi naman ni Xiu na wala siyang magawa, ang alam lang niyang gawin ay subaybayan ang buhay ng ibang tao araw-araw. Dahil hindi makasagot si Xiangxiang, umalis siya. Ngunit nabangga siya ng ibang tao. Nagsorry na ang kabilang panig at sinabing babayaran nila siya. Ngunit inatake pa rin niya sila. Hindi lang naman ito isang bag, hindi kami magkapareho ng estado sa buhay. Kaya huwag kayong magpakita sa parehong okasyon. Ano naman kung mga tagahanga nyo, huwag na kayong pumunta sa mga ganitong lugar. Hindi pa ba sapat ang 30 milyong tagahanga ko? Ilan ang tagahanga mo para maging ganyan kakagaling? Mahigit 1 bilyon, napahiya siya kaya tahimik siyang umalis. Sa sandaling ito, huli na naman si Shuyu. Pagdating niya, tumakbo agad siya upang batiin sila. Hindi pa nila nakita si Shuyu na nakasuot ng ganito. Tama, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Fifi, dadalhin ko muna siya doon. Dahil dito, mas lalong nagustuhan siya ni Fifi. Ngunit pinanood niya lang silang umalis. Nang makita ng ina ni Xiu ang post ng kanyang anak pumunta siya ng malayo. Patakbo siyang sinalubong ang magiging manugang niya. Ngayon gusto na siyang makita ni nanay. Umuwi na siya. Ito ba ang kasintahan mo? Hijo, gusto talaga kita. Ngunit hindi niya alam na nagkamali siya ng tao. Kahit na mas bata ng kaunti, gusto pa rin niya ang batang ito. Nanay, nagkamali ka. Ito ang kasintahan ko. Paanong? Nakilala ko ang batang guro na ito sa templo. Bakit naparito ang nanay mo? Dahil sa gabi sa Influential People Tribute Gala, inihayag ni Lin Wei sa media na nakikipag-date siya kay Sushiu. Kaya, siya ay kinapanayam ng mga reporter at ang kanyang consumer restrictions na kwento ay nahukay din ng mga reporter. Higit pa rito, pinagtatawanan si Xiu ni Chen Xiangxiang. Akalaing nakakita siya ng isang mayaman, ngunit isang mahirap pala. Ngunit hindi ito mahalaga kay Sushiu. Mabuti na lang at dumating sina Shuyu at Fifi para bawasan ang kanyang galit. Nang tumalikod siya upang umalis, sinundan siya ng mga reporter. Tiwala siya na interviewin siya ng mga reporter, ngunit hindi man lang siya pinansin. Mabuti na lang at tinulungan sila ni na Fifi at Shuyu na makatakas. Pag-uwi nila, naisip ni Xiu na kailangan pa rin niyang mag-post sa social media. Kaya, kinuha ni Lin Wei ang kanyang cellphone at kinuha ang litrato nilang magka-holding hands. Pagkatapos, nagsulat si Xiu ng caption at in-upload ito. Nang makita ito ng kanyang ina, pumunta siya kaagad. Habang naglalakad, nasprayin ang kanyang paa at nasira pa ang kanyang sapatos. Sa kabila ng lahat, hindi niya nakalimutang pumunta dito upang magdasal. Umaasa siya na makahanap ang kanyang anak ng isang lalaking magmamahal sa kanya. Plano niya sanang mag-abuloy, ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Lin Wei na dumadaan. Agad niya itong tinawag at tinanong kung saan siya maaaring mag-abuloy. Ang pagiging taos-puso ay sapat na, hindi na kailangan pang maging formal. Ngunit hindi pumayag ang kanyang ina. Kailangan pa ring magpakita ng pagiging taos-puso. Kaya, inilagay niya ang pera sa kamay ni Lin Wei. Kaya, nang malaman ng ina ni Sushiu na si Lin Wei ang nobyo ng kanyang anak, labis siyang hindi nasiyahan. Ang gwapo at matangkad na binata sa harap niya ay hindi niya pinansin, pero pumili siya ng isang maliit na monghe. Pagkatapos niyang marinig ang paliwanag ng kanyang anak tungkol sa kanya, tinanggap niya na hindi siya isang monghe. Kaya, tinanong niya siya, anong ginagawa mo ngayon? Bakit ka nasa bundok? Nang malaman niya na isa lamang siyang batang asawa at wala man lang siyang matinong trabaho, walang pinagkaiba sa isang walang trabahong tamad, hindi niya kayang buhayin ang sarili niya,
paano pa niya magagawang masaya ang anak ko? Tumingin siya at nagtanong, hindi naman sa ganito lang ang bahay niyo, di ba? Hindi po, inuupahan lang po namin ito. Nang marinig ito ng ina ni Sushio, mas lalo siyang nagalit. Tinawag niya si Shio sa tabi, kung pipili ka ng isang lalaking walang sariling bahay, wala akong tutol. Pero, inuupahan na nga lang na bahay na kahoy, balak mo bang tumira dyan habang buhay? Pero, masaya naman ako ngayon. Nang makita niya na ang kanyang anak na pinaghirapan niyang palakihin ay hindi nakikinig sa kanya, tinawag niya si Shuyu upang alamin ang sitwasyon. Nagde-date na naman sila, kaya sinabi ni Shuyu ang totoo. Ang totoo, ang aking guro ang unang nanligaw kay Linwei. Talaga, siya ang naunang gumawa ng hakbang. Hindi siya sumuko at tinanong pa siya kung gaano na sila katagal nagde-date at kung nagha-holding hands at naghahalikan na sila. Kaya, nahirapan si Shuyu na sumagot. Kaya, nagpanggap siyang sumasakit ang tiyan niya at umalis. Pag alis niya, pumunta siya kay Fifi at sinabi sa kanya na tulungan siyang kalkulahin kung gaano kalaki ang posibilidad na ma-date niya ang kanyang guro. Bilang kaibigan, sinaway siya ni Fifi. Hindi mo dapat sirain ang relasyon ng iba. Dahil dito, naguluhan si Shuyu. Dati, pareho nating gustong paghiwalayin sila. Ngunit hindi niya alam na sa panahon ng kanilang pagtutulungan, hindi niya namamalayan na nagustuhan na pala siya ni Fifi. Pinayuhan niya siyang huwag agawin ang pag-ibig ng iba at panatilihin ang distansya kay Shio. Ngunit si Shio lamang ang nasa isip niya. Mas gugustuhin pa niyang maging kireserbang gulongti kaysa sumuko. Nagmakaawa pa siya kay Fifi na tulungan siya. Upang mapansin siya ng kanyang magiging biyenan, dinala siya ni Linwei upang libutin ang Xiao Kun, habang abala si Shio sa kanyang trabaho. Nagkataon naman na nakasalubong nila ang mga kaibigan ng kapatid ni Dasha. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman ng ina ni Shio ang kasalukuyang pinansyal na kalagayan ni Linwei. Kaya, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at nalaman na may utang pala siya ngayon. Kaya mas lalo siyang hindi pumayag sa relasyon nila ng kanyang anak. Umaasa siyang bibitawan na ni Linwei ang ganitong buhay. Ang ganitong uri ng buhay ay hindi bagay sa anak ko. Kung pinapayuhan mo akong bumitaw, hindi ko iyan magagawa. Dahil dito, labis na nagalit ang ina ni Sushio. Ano man ang sabihin niya, ayaw niyang pumayag sa relasyon ni na Sushio at Linwei. Hindi na nanatili sa lungsod, pumunta pa sa probinsya para maghirap. Ipinaliwanag ni Shio sa kanyang ina, hindi mahirap si Linwei at hindi siya walang kakayahan gaya ng iniisip mo. Dati, matagumpay siya sa kanyang karera. Ngunit kahit na ang kanyang sariling anak na pinalaki niya ay hindi nakikinig sa kanya. Galit siya kaya gusto niyang umalis sa lugar na ito. Ngunit na-sprain ang kanyang paa habang bumababa siya ng bundok. Hindi pa rin niya ako sinundan para magpaliwanag. Sa sandaling iyon, dumaan si Shuyu at nakita siya. Lumapit siya at nagtanong kung bakit siya bumaba ng bundok. Kaya, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pag-aaway kay Shuyu kanina. Siyempre, pumanig si Shuyu sa kanyang guro at laging nagsasabi ng magagandang bagay para sa kanya. Kaya, nakita ng ina ni Shuyu sa kanyang mga mata, kaya nagtanong siya, gusto mo ba ang anak ko? Opo, gusto ko po siya. Nang marinig ito ng ina ni Shuyu, labis siyang natuwa. Agad niyang sinabi kay Shuyu na tulungan siyang bumalik. Mayroon na siyang angkop na manugang na kandidato. Kaya, hindi na niya pinahalagahan si Linwei. Gusto niyang manatili si Shuyu upang makipag-usap sa kanya. Kaya, nagsimula siyang magtanong tungkol sa sitwasyon ng pamilya niya. Anong trabaho ng pamilya mo? Ang pamilya ko po ay may platform ng video. Nang marinig ito ng ina ni Sushio, nasiyahan siya. Ang isa ay gumagawa ng video, ang isa naman ay platform ng video. Malakas na magkasama kayo. Pagkatapos, sinabi niya kay Sushio na mag-serve ng tubig upang paalisin siya. Pagkatapos, sinabi niya kay Shuyu na manligaw at humingi ng tulong sa kanya. Dahil nakahanap ng manugang na gusto niya, mas lalong hindi pinahalagahan ng ina ni Sushio si Linwei. Umaasa siyang bibitawan na niya. Bilang isang ina, gusto lang niyang maging masaya ang kanyang anak at ayaw niyang magdusa siya sa piling niya. Ngayon, nahihirapan din si Linwei. Mahal na mahal niya si Sushio. Paano niya ito bibitawan ng ganoon kadali? Ang ina ni Sushio ay isang taong may mataas na antas ng kahusayan. Maaga pa lang ay dinala na siya sa mall. Ngunit wala siyang gana ngayon. Ang kalagayan sa pananalapi ng isang lalaki ay nagtatakda sa pagnanasa ng isang babae na mamili. Ma, huwag mo akong maliitin. Mabilis na pinili ng kanyang ina ang isang damit para sa kanya at dinala siya upang kumain. Pagdating niya, nalaman niyang nandoon din si Shuyu. Paglingon niya, nakita niyang malayo na ang kanyang ina. Ano ba ang ginagawa ng ina ko? Maupo ka. Magalang na hinila ni Shuyu ang upuan para sa kanya. Dahil nandito ka na, kumain ka na muna bago umalis. Dahil sa nakita niya si Shuyu na nakasuot ng suit sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay kakaiba ito. Ngayong gabi, maaari mo bang huwag mo akong ituring na alagad mo? Pero alagad talaga kita. Anong tingin mo sa akin? Tumingin ka sa akin bilang isang lalaki. Bigla siyang naging seryoso. Hindi sanay si Sushio. Sinabi din ni Shuyu sa kanya, sa totoo lang, ngayong araw, ang nanay ni Shuyu ay pinapunta ako rito para makipag-date sa iyo at umaasa na mapaghiwalay ko kayo ni Linwei. Nang marinig niya na ang kanyang ina ang nag-ayos ng blind date para sa kanila, agad siyang nagsabi, ikaw ay aking mahalagang partner at kaibigan, pero hindi ang aking mahal. Sa totoo lang, alam ni Shuyu ang mga bagay na ito, pero ito ay isang hapunan na espesyal na inayos ng mga matatanda at mahirap para sa kanya na tanggihan.
Gusto rin niyang gamitin ang pagkakataong ito para tapusin ang kanyang sikretong pagmamahal. Pagkatapos magsalita, nagsimula silang kumain ng masaya. Pagkatapos bumalik ni Shuyu, binigay niya ang lahat ng mga litrato na kinunan niya mula nang makilala niya si Sushio kay Lin Wei at sinabi sa kanya na alagaan si Sushio mula ngayon. Pagkatapos ay tinawag niya si Lin Wei na tisigong. Si Lin Wei, na nakinabang, ay nagpakita ng pagmamataas, hindi ba't binubudburan niya ng asin ang sugat ni Shuyu. Nag-away din ang mag-ina dahil sa bagay na ito. Nagreklamo ang ina ni Sushio na hindi siya nakikinig at gumagawa ng mga bagay nang hindi pinag-iisipan ng maigi, kaya umalis siya kaagad kinagabihan. Saktong inaayos ni Lin Wei ang tolda sa ibabaw ng tsaa at nakita niya ito. Paano niya hahayaang umalis ang ina ni Sushio sa hating gabi? At saka, malapit ng umulan. Pero ayaw pa rin ng ina ni Sushio na manatili roon. Kaya sinundan siya ni Lin Wei na may dalang payong sa buong daan. Ano man ang gawin ni Sushio, hindi pa rin mababago ang isip ko. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Naisip niya na dahil basang-basa na siya, hindi na manyari sa bato ang puso ng ina ni Sushio. Talaga namang tanga ka, ang sabi nito. Halika, pumasok kayong dalawa sa tolda sa taniman ng tsaa. Tinanong ng ina ni Sushio si Lin Wei kung bakit niya gusto si Sushio. Sumagot si Lin Wei, siya ay isang mabait at masiglang babae na laging iniisip ang iba. Bukod pa rito, siya ay tapat at laging ibinabahagi ang kanyang pinakamagandang gamit sa iba. Nang makita ng ina ni Sushio na ganoon kaalam si Lin Wei sa kanyang anak, mas alam pa niya kaysa sa isang ina, lihim niyang tinanggap ang gumagawa ng tsaa na ito bilang manugang at hindi na nakialam pa sa kanilang relasyon. Pagkatapos mag-iwan ng sulat, umalis ang ina ni Sushio ng payapa sa bundok sa pagsikat ng araw. Nagpasya din si Lin Wei na magtanim ng pinakamagandang tsaa sa Xiangli. Una, para tuparin ang huling hiling ng kanyang ina, at pangalawa, para bigyan ng masayang buhay ang mga tao sa Xiaojin Village. Mas mahalaga, ayaw niyang pagdusa si Sushio kasama niya. Lubos din siyang sinusuportahan ng mga tao. Nagumpisa na si Shuyu. Nang makita ng lahat ang village chief na nagla-livestream doon, gusto nilang magpakita sa camera. Kinuha pa nga ng village chief ang cellphone at umalis. Gusto niyang mag-livestream sa taniman ng tsaa. Nakita ni Luo Fifi na pawisan na si Shuyu, kaya kumuha siya ng tissue at pinunasan siya. Ang bigla ang kilos. Nahiya si Shuyu sa bigla ang kilos niya, kaya agad siyang nagsabi na siya na ang gagawa. Pero patuloy na nakatitig si Luo Fifi sa kanya, kaya dali-dali siyang nagsabi na may gagawin pa siya at umalis. Nakita nila na nagla-livestream pa rin ang village chief, pero paubos na ang mga manonood. Bakit walang kausap? Tanong niya. Nawalan ba ng koneksyon? Saktong dumating si Lin Wei na may dalang asarol, at agad siyang tinawag ng village chief. Hindi nila inaasahan na paglapit pa lang ni Lin Wei sa camera, biglang dumagsa ang mga manonood sa livestream room. Nagbigay ito ng ideya kina Shuyu at Sushio. Nagdesisyon silang gawin siyang streamer. Gusto nilang magpakita siya sa camera para magbenta. Umakyat ang kasikatan ng livestream at sunod-sunod na kinuha ng lahat ang mga buto ng tsaa. Ngunit pagkatapos, may nagkomento na pinatay ni Lin Wei ang kanyang sariling ina at ngayon ay tumatakbo pa sa bundok para magpabango ng pangalan. Agad na binuksan ni Sushio ang homepage ng taong ito at natuklasan na isa itong bagong account. Agad niyang napagtanto ang isang bagay. Kaya naman, kinabukasan, hindi niya tinawag si Lin Wei. Pagdating ni Lin Wei, agad niya itong hinila sa isang tabi at nagdesisyon na huwag na siyang mag-livestream. Ang dahilan ay gusto niyang gumawa ng isang natatanging account, hindi isang beauty account. At naniwala naman si Lin Wei sa kanya. Ngunit si Shuyu, na hindi alam ang totoo, ay pumunta sa kanya para tanungin, bakit hindi mo hinahayaang mag-livestream si Lin Wei? Sa totoo lang, natatakot siya na baka pagkatapos ay atakehin siya ng mga netizens. Mayroon siyang masamang pakiramdam at malamang na masasaktan si Lin Wei dahil dito. Ang ganda naman ng pag-ibig na ito. Bakit wala ako niyan? Paano iyon mangyayari? Sa mata ni Luo Fifi, palagi namang mayroon siyang minamahal, hindi niya lang napapansin. Sa sumunod na araw nga, habang nagvi-video sila, nagtrending si Lin Wei. Bukod pa rito, puro pangmutya ang mga komento sa kanya. Bumaba din ang presyo ng stock ng masarap na kape. Natakot si Sushio na baka makita ni Lin Wei ito at mawala ng kontrol, kaya dali-dali niya itong hinanap, ngunit nalaman niyang bumaba na ito sa bundok. Nalaman din ni Shuyu ang tungkol sa trending. Kulang pa sa 100 komento pero pumasok na sa top 0 trending. Pakiramdam ko may sadyang bumili nito. Ang totoo, ang nasa likod ng lahat ay ang pinsan ni Shuyu. Nakuha niya ang impormasyon mula kay Bairuan na gusto ni Lin Wei na itanim ang buong 1 Lixiang sa likod ng Xiaojin Village. Palaging pinupuntirya ni President Zheng si Lin Wei, kaya paano niya hahayaang magtagumpay si Lin Wei sa kanyang nais. Kaya lumapit siya kay President Kai at sinabi sa kanya ang lahat ng mga bagay na ito. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Kaya humantong ito sa kasalukuyang sitwasyon ni Lin Wei. Ngayon ay hindi siya sumasagot sa telepono. Kaya pumunta sila ni President Lin sa puntod ng ina ni Lin Wei, ngunit wala rin siya doon. Nang bumalik sila sa bahay, nakita nila ang isang grupo ng mga reporter na nakatayo sa labas ng bahay niya. Lahat sila ay naroon para interviewin si Lin Wei. Mahirap para sa kanila na makawala sa mga tao para makapasok sa bahay. Ang totoo, pumunta si Lin Wei para hanapin ang kanyang tiyuhin, si President Zheng. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang inaatake ng kanyang tiyuhin at hindi siya kailanman lumaban. Ngunit ngayon ay ginamit na ng kanyang tiyuhin ang pagkamatay ng kanyang ina. Ngayon ay hindi na siya makapagtimpi. Sa totoo lang, si President Zheng
Zeng ay palaging nag-aalala tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid na babae. Sa loob ng maraming taon, palagi niyang pinupuntirya si Lin Wei na parang ginagamit niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae para makamit ang kanyang mga layunin na hindi ang resulta na gusto niya. Nang malaman niya ito, pinuntahan niya si President K. Agad niyang nalaman na si President K ang nasa likod nito. Kaya sinabi niya na bawiin agad ang trending topic. Alisin mo ang trending topic para sa akin. Pero nangyari na ang insidente at si President K ay mahalaga lang sa interes niya. Paano niya ito bibitawan? Hindi na niya rin kontrolado ang sitwasyon. Nang malaman ni Bairuan ang tungkol dito, sinabi niyang napakamakasarili ni President Zeng. Para makamit ang kanyang mga layunin, hindi man lang niya iniisip ang kanyang pamilya. Hindi niya matanggap ang ganoong klaseng boyfriend. Sa galit niya, iniwan niya ito. Sa kabilang banda naman ni Sushiu, matagal nang nag-aaway ang mga reporter at sila. Kumain at natulog silang lahat sa bundok. Mukhang hindi na talaga nila kayang hintayin si Lin Wei, kaya nagdesisyon na silang hindi na umalis. Dumating din sina Shuyu at Lu Fifi sa taniman ng tsaa. Kahit nasabihin pang mas malakas ang maraming tao, wala pa rin silang magawa. Pakiramdam ni Sushiu na hindi ito maganda, kaya nagdesisyon siyang harapin ang mga reporter. Sinabi niyang magtanong na sila ng mabilis. Anong tingin mo sa mga magulang niya? Tanong ng reporter. Mayroon ba sa inyo ang nakaranas na nito? O mayroon ka bang third eye, kaya't nakikita mo ng malinaw ang lahat ng detalye? Galit na sinaway ni Sushiu ang mga reporter. Kung patuloy kayong magkakalat ng masasamang salita, ay dedemanda ko kayo. Saktong lumabas si Lin Wei at agad siyang pinalibutan ng mga reporter. Inakala nilang iniiwasan ni Lin Wei ang problema. Mabuti na lang at dumating ang village chief at ang mga taga-nayon at pinalaya sila sa Xiaojin village. Taos pusong nagpasalamat si Lin Wei sa tulong ng lahat, ngunit hindi pa rin tapos ang issue. Sa sandaling iyon, isang taga-nayon ang tumakbo at nagsabi na maraming kotse at reporter sa labas ng tarangkahan ng nayon. Sa pagkakataong ito, hindi alam ng lahat ang gagawin. Ayaw ni Lin Wei na madamay ang mga taga-nayon, kaya nagdesisyon siyang pansamantalang magtago. Sasamahan kita. Dinala niya si Sushiu sa villa ng isang kaibigan, umaasang malalampasan ang kaguluhang ito. Ngunit walang madaling solusyon. Hindi matanggap ni Lin kung paano tratuhin ni President Zeng ang kanyang anak. Kaya pinuntahan niya ito para makipagtalo. Hanggat buhay ako, huwag mong subukang galawin si Lin Wei. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ilang taon pa ba ang kaya mong protektahan siya? Biglang nagalit si Lin at nawala ng malay. Pagkatapos siyang suriin ng doktor, kinausap niya si President Zeng. Hindi ka dapat ganyan ang saloobin sa kalusugan ng isang taong may cancer. Hindi mo maaaring makuha ang lahat ng gusto mo. Ito ang paraan ng isang lalaki na gumawa ng tamang pagpili sa kritikal na sandali. Biglang tumunog ang telepono. Ang totoo, si Lin ay dinala sa ospital matapos mawala ng malay. Pagkatapos marinig ni Lin Wei ito, tumakbo siya agad. Hinawakan niya ang kwelyo ng kanyang tiyuhin. Pinagalit mo si tatay ko kaya ganyan siya. Huwag mong sisihin kung maging walang galang ako sa iyo. Si Lin ay wala pang malay sa kama ng ospital. Dahil lang ito sa nakaraang araw ay pinalibutan si Lin Wei ng mga reporter. Dahil ayaw niyang madamay ang mga tao sa nayon, nagdesisyon siyang pansamantalang umalis. Kaya dinala niya si Sushiu sa bahay ng kanyang kaibigan. Pakiramdam niya ay oras na para sabihin sa kanya ang kwento tungkol sa kanyang ina. 5 taon na ang nakalipas, naputol ang pondo ng coffee shop. Pumunta ang kanyang ina para humingi ng tulong sa kanya. Ngunit noong oras na iyon ay mayroon siyang mahalagang gawain, kaya kinailangan niyang umalis para mag-business trip. Babalik siya kinabukasan. Mahirap man, natapos niya ang problema at handa na siyang pumunta sa airport. Ngunit pinigilan siya ni President K. Mayroong emergency meeting sa opisina niya, kaya kinailangan niyang magmadali. May problema ako sa pamilya at ako ang investor mo ngayon. Kailangan mong ayusin ito para sa akin ngayon. Ngunit hindi niya alam na nag-aalala ang kanyang ina sa bahay, na walang tumulong sa kanya. Wala na siyang ibang magawa. Tumawag ulit siya kay Lin Wei. Hindi hawak ni Lin Wei ang cellphone niya noong oras na iyon. Kaya tumawag siya kay Lin, pero nasa isang social gathering ito, kaya hindi rin niya nasagot ang tawag. Sa huli, sa sobrang pag-aalala, nawalan siya ng malay. Nang matapos ni Lin Wei ang kanyang trabaho at makita ang mga missed calls, dali-dali siyang tumakbo papunta doon, pero huli na ang lahat. Pumanaw na ang kanyang ina. Sinumbat siya ng kanyang tiyuhin, bakit hindi ka pumayag sa investment? Kahit na hindi ka nag-invest, bakit hindi mo sinagot ang tawag niya? Sa oras na ito, mas nasasaktan si Lin Wei kaysa sinuman. Sinisi din ni General Manager Lin ang mag-ama sa lahat ng nangyari. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang nakikipag-away sa kanila. Hindi naman sa ayaw tulungan ni Lin Wei ang kanyang ina. Nagkasundo na sila ng partner niya na hindi sila mag-i-invest sa mga kamag-anak. Hindi siya maaaring mag-invest sa kanyang ina. Ngunit pumanaw na ang kanyang ina at wala nang saysay ang anumang sasabihin. Ngayon na nasabi niya na ang mga salitang ito, gumaan ang pakiramdam niya. Panahon na para malaman ng lahat ang katotohanan. Kaya nag-post siya ng isang apology video at ipinaliwanag kung bakit siya nagmatigas na magtanim ng isa zero liksiyang sa bundok. Binintang din ni Lin ang lahat kay President Zeng, kaya nawalan siya ng malay. Bumalik ang kanyang dating sakit at itinago niya kay Lin Wei na nagpa-opera siya ng 3 beses. Nawalan na siya ng ina, hindi na niya kayang mawalan pa ng ama. Ano man ang mangyari, susubukan niyang manatili sa tabi ng kanyang ama. Sa kabutihang palad, ang pag-unlad ng Xiao Shiguang ay nakakuha ng malaking investor. Ang investor ay ang kumpanya ng pamilya ni Shuyu. Lahat ay masaya, ngunit ang kondisyon
ngayon ay kailangang pumunta sa Beijing ang Xiao Shiguang. Ito ay bubuo lamang bilang isang branch ng kumpanya. Ibig sabihin, kailangang pumunta ni Su Shiyu sa Beijing. Matagal na niyang pinangarap ito, ngunit ngayon ay hindi niya maiiwan si Lin Wei. Bukod pa rito, malubha ang sakit ng ama nito. Sinabi ni Bairuan na mag-isip muna siya ng mabuti at kausapin si Lin Wei. Pero ayaw niyang dagdagan ang problema nito. Sa oras na ito, talagang mahirap ang sitwasyon. Nang malaman ni Lin Wei ito, sinabi niyang magpatuloy lang siya. Ang Beijing ay isang pambihirang pagkakataon. Hihintayin kita rito. Nag-isip na rin si Su Shiyu. Pero bago siya umalis, may isang bagay siyang gustong gawin. Pumunta siya sa masarap na kape para hanapin si President Zeng. Alam niyang pareho sila ng iniisip ni Lin Wei. Gusto nilang tulungan ang Xiaojin Village na matupad ang huling hiling ng ina ni Lin Wei para maging masaya ang mga tao rito. Iba lang ang kanilang mga pamamaraan. Kaya bago siya umalis, ibinigay niya ang notebook ng pagtatanim ng saan ng ina ni Lin Wei kay President Zeng. Sinabi niya sa kanya na ang dahilan kung bakit hindi nag-invest si Lin Wei sa masarap na kape noon ay dahil pumirma siya ng isang kontrata na hindi mag-i-invest sa mga kamag-anak. Hindi sinabi ni Lin Wei ang tungkol dito, ngunit pakiramdam niya ay dapat malaman ito ni President Zeng. Tiningnan niya ang litrato nilang apat at ang huling habilin ng kanyang kapatid na babae sa likod ng larawan. Kayo ang pinakamalapit na tao sa mundo. Kailangan ninyong mabuhay ng masaya. Kaya naalaala niya ang mga masayang araw noon at nagdesisyon siyang bitawan ang lahat. Pumunta siya sa Xiaojin Village para hanapin si Bairuan at bawiin ang kanilang nawalang pag-ibig. Pagkatapos, binisita niya ang kanyang malubhang may sakit na bayaw. Kaya naghalinhinan sila ni Lin Wei sa pag-aalaga sa kanya. At sinabi rin ang katotohanan na si President Kai ang may kagagawan sa pagkamatay ng ina ni Lin Wei. Sa totoo lang, matagal ang hindi iniisip ni Lin Wei ang tungkol dito. Naalis ang hindi nila pagkakaintindihan at naging mabuti ang kanilang pakikitungo tulad ng dati. Samantala, nang malaman ni Lu Fifi na aalis na si Shuyu, nalungkot din siya. Ang ibig sabihin ng kanyang mga sinasabi ay gusto niya si Shuyu, ngunit ang tanga na ito ay hindi niya ito naintindihan. Nahiya din si Lu Fifi na sabihin ito. Hindi nagtagal ay dumating na ang araw ng kanilang pag-alis. Pumunta ang lahat para maghatid sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagtatapat si Lu Fifi kay Shuyu, kaya labis na nag-aalala si Su Shiyu. Aalis na si Shuyu, hindi na siya kayang pigilan pa. Pupunta na siya sa Beijing. Kailangan mo bang paikliin ang 5 taong plano mo? Paano kung 3 taon? Ang 3 taon ay masyadong mahaba, sabi niya. Dapat mong gawin ito ng mas mabilis hanggat maaari. Pilit niyang pinagtapat si Lu Fifi. Halika rito sandali, may sasabihin ako sa iyo. Tinawag niya si Shuyu sa isang tabi. Natatakot siyang wala na siyang pagkakataon, kaya ginamit niya ang mga aklat na ito para ipahayag ang kanyang damdamin. Gusto kita. Ang 5 taon ay masyadong mahaba. Ang 3 taon ay masyadong matagal. Hindi ako makapaghintay ng 2 taon. Gusto ko na itong sabihin ngayon. Nabigla si Shuyu sa pagtatapat. Kahit na si Su Shiyu, ang babaeng gusto niya, ay nakikipag-date na kay Lin Wei, hindi niya pa rin ito makalimutan. Hindi niya masagot si Lu Fifi, kaya humingi na lang siya ng paumanhin. Sa totoo lang, alam na ni Lu Fifi na ito ang magiging resulta. Kaya niya maghintay hanggang sa makalimutan ni Shuyu ang kanyang nakaraan. Isang buwan na ang nakalipas nang biglang lumitaw ang kanyang girlfriend sa pintuan ng bahay. Tuwang-tuwa si Lin Wei at tumakbo palabas. Naghahanda na silang magpahayag ng kanilang pagkamis sa isa't isa nang biglang dumating ang mga tao sa nayon na may dalang kotse. Kaya kinailangan nilang pigilan ang kanilang damdamin. Akala nila ay dadaan lang sila at babati, ngunit hindi nila inaasahan na magtatagal ang kanilang usapan. Habang tumatagal ang kanilang usapan, lalong naging seryoso ang sitwasyon. Naiinis na si Lin Wei, hanggang sa nagpapaalala si Lu Fifi, wag na natin silang abalahin pa. Doon lang natauhan ang grupo ni Tita Dasha at nagmamadaling nagsabi, si Su Shiyu ay pagod na pagkatapos bumalik mula sa Beijing. Wag na natin silang abalahin pa. Mahirap na nga nang paalisin sila. Naghahanda na ang dalawa na gawin ang dapat nilang gawin nang marinig nilang may kumatok. Lumabas si Lin Wei para buksan ang pinto at nakita niya si Lu Fifi. Bigyan mo ako ng 2 minuto, Lu Fifi. Bata ka, dapat alam mo na ang mga bagay na ito. Siyempre, alam niya ang mga bagay na ito, ngunit gusto lang niyang malaman kung ano ang sitwasyon ni Shuyu sa Beijing. Medyo nawala ng pasensya si Su Shiyu. Kung mismo siya, pumunta ka sa Beijing para hanapin siya. Huwag mo kaming guluhin. Sa wakas, umalis na ang mga walang ginagawa. Ang dalawa ay nagkaroon na rin ng masayang oras. Nagsimula na rin sila sa kanilang long-distance relationship pagkatapos nilang magpaalam sa isa't isa sa kalsada 1 buwan na ang nakakaraan. Sa araw, abala sila sa trabaho at gabi lang sila nakakatawag sa isa't isa. Ngayon, sa wakas, nagbunga na ang kanilang pagsisikap. Ang isa seroliksiyang na itinanim ni Lin Wei ay nakipagtulungan na sa masarap na kape ni President Zeng at nagkaroon ng magandang pag-unlad. Nang bandang huli, tinanggap na rin ni President Zeng ang kanyang bayaw. Matagal-tagal na rin hindi sila nakakain ng magkakasama bilang pamilya at lalo pat si Lin Wei mismo ang nagluto. Ngayon na nasa ayos na ang lahat, nagsimulang mangulit si Lin tungkol sa pagkakaroon ng apo. Ngunit pakiramdam ni Lin Wei na nagsisimula pa lang magkaroon ng tagumpay ang Xiao Shiguang. Hindi sila nagmamadali at sumasang-ayon din ang kanyang tiyuhin sa kanya. Dapat unahin ng isang lalaki ang kanyang karera, sabi ni President Zeng. Ngunit kinabukasan, pumunta siya sa Xiao Shiguang para hanapin si Bairuan. Sinabi niyang may pag-uusapan silang negosyo, ngunit galit si Bairuan
upuan kaya hindi siya pinansin. Hindi ka ba masyadong childish? Espesyal na kitang pinuntahan. Ngunit pagkatapos, dinalhan siya ni Chen Xiangxiang ng upuan. Lalo itong nagpagalit sa kanya. Walang upuan ang kumpanya namin. Bakit ka umupo sa upuan ng iba? Sa galit niya, kinurot niya ang tainga ni President Zeng at hinila ito papasok sa isang silid. Pagkalipas ng 2 taon, ang isa Zero Lixiang Tower sa likod ng Xiaojin Village ay mayroon na ring sariling production line at napakaganda ng benta. Natupad din ni Lin Wei ang hiling ng kanyang ina upang magkaroon ng mas magandang buhay ang mga tao sa nayon. Sa unang pagkakataon, dinala niya si Sushio para ibalita sa kanyang ina ang magandang balita. Hindi lamang siya nagtanim ng isa Zero Lixiang, kundi nakahanap din siya ng magandang manugang para sa kanya. Ang tanging hindi lang gusto ni Sushio ngayon ay ang mga anak niya na malalaki na, ngunit hindi pa rin nauunawaan ni Lin Wei ang sitwasyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpo-propose sa kanya, kaya nagplano siyang tipunin ang lahat para sabihan ang manhid na ito. Tinanong ng lahat kung ilang taon na si Lin Wei. 28 na po. 28 ka na. Kung ganoon, dapat pag-isipan mo na ang pagpapakasal. Binanggit pa nila ang kanyang pamangkin na 26 na taong gulang pa lang nang magpakasal. Iba-iba naman ang buhay ng bawat tao. Halos mamatay sa galit si Sushio sa sinabi niya. Ngunit sa oras na ito, tumawag si Lu Fifi. May magandang balita siyang ibabalita sa kanila. Nag-propose si Shuyu sa kanya at malapit na silang magpakasal. Lalo itong nagpagalit kay Sushio. Tignan mo ang dalawang iyon, napakabilis nilang kumilos. Tignan mo naman ang manhid na ito. Kaya nagdesisyon siyang umarte sa harapan ni Lin Wei. Gusto niyang mag-empeke at umalis ng bahay. Ngunit nakita niya si Lin Wei na nag-aayos ng setting para sa proposal. Kalahati pa lang ang nagagawa niya. Hindi pa ba tapos ang pag-aayos mo? Dapat ba akong pumasok muna? Dahil nakita mo na, ano pa ang hinihintay mo? Hinawakan niya ang kamay ni Sushio at hinila ito papunta sa gitna ng bilog ng mga kandila. Pagkatapos, inilagay niya ang huling kandila. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang mag-propose kay Sushio. Ikaw ang nagbigay kulay sa aking buhay. Umaasa ako na marami pa tayong mararanasan sa ating buhay. Papayag ka bang pakasalan ako? Papayag ako. Nang maghahanda na silang maghalikan, biglang dumating ang mga tiya. Paano sila mawawala sa ganitong mahalagang sandali? Sabay-sabay silang nagbigay ng pagbati sa dalawa. Okay, dito na nagtatapos ang palabas. Salamat sa inyong suporta. Sana, ang mga nanonood ng palabas ay makahanap din ng kanilang katuwang sa buhay at mabuhay ng masaya at maligaya magpakailanman. Okay.